Si Daisir ay isang bobo, kaawa-awa, at walang silbing bata na gusto mong suntukin, na nakatira sa isang ampunan dahil biglang nawala ang kanyang mga magulang, sa madaling salita, iniwan siya. Ngunit isang araw, bumisita sa ampunan si Brigitte, isang guro ng mahika sa Hebrean Academy. Sinamantala ni Daisir ang pagkakataong ito para mayang tanungin siya kung paano siya turuan ng mahika dahil iniisip niya na kahit papaano ay mapapalabas niya ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng mahika, tulad ng sa pelikulang Now You See Me. Akala ni Brigitte ay acoustic siya at ngumiti, pumayag na turuan siya ng mahika. Ipinakita niya sa kanya kung paano magpalabas ng spell ng apoy, pero napakabobo ni Daisir, hindi niya ito magawa ng tama. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumapit at gabayan ang mga kamay nito. Sa tulong niya, nagawang bigkasin ni Daisir ang salamangka. Pareho silang nagsimulang ngumiti sa isa't isa at naisip ni Daisir na may aura siya. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, malaki na si Daisir at malapit nang dumalo sa seremonya ng pagbubukas sa Hebrean Academy. Lumapit si Brigitte para salubungin ang mga bagong mag-aaral. Nagulat si Daisir nang makita siya. Dalawang batang babae ang pumuri sa kagandahan ni Brigitte at ngumiti siya, na nagpapaalala sa kanila na kung patuloy silang mag-uusap, ipapadala niya sila sa Brazil. Inanunsyo niya na hindi lahat ay matatanggap at kailangan nilang kumuha ng pagsusulit, kung saan ang nangungunang 600 lamang ang makakapasa. Ipinaliwanag niya na may mga portal na tinatawag na Rage Shadow Worlds. Ang mga portal na ito ay nag-uugnay sa daigdig sa isa pang magkahanay na mundo na puno ng mapanganib na mga pangyayari, at kung hindi nila lilinisin ang mga ito, magwawakas ang mundo. Nagulat ang mga estudyante, pero ipinaliwanag ni Brigitte na ang pagsusulit ay tungkol sa paglilinis ng isang piitan sa Rage Shadow World, na sabay-sabay na inulit ni Daisir sa pagkabigla. Nag-aalala ang mga estudyante, pero sinisiguro ni Brigitte sa kanila na artificial ang Shadow World, at tutulungan sila ng kanilang mga nakatatanda na maghanda. Binabati niya sila sa seremonya ng pagpasok ng taong 13,613 at umalis. Umalis si Daisir na may damdaming pag-asa, dahil hindi niya alam kung saan ang palikuran at kakalabas lang siya ng pinakamallikot at tahimik na utot sa buong kasaysayan. Nagpasya si Daisir na magmuni-muni sa labas nang may lumapit sa kanyang isang babae. Hinanap niya siya dahil wala siya sa lugar kung saan sila magkikita. Humihingi ng paumanhin si Daisir, at nagpakilala siya bilang si Lad Oria, isang estudyante sa 2nd taon sa akademya at ang kanyang mentor para sa pagsusulit. Sinabi niya sa kanya na okay lang na tawagin siya ng casual at walang palikuran sa akademya. Dahil sa isang dahilan, alam ni Daisir kung sino siya, isang henyong salamangkero na bihasa sa mahikang apoy at nasa unang pwesto sa akademya. Nagtatanong si Lad Oreo kung bakit siya tinitingnan, pero sumagot siya na kinakabahan lang siya, samantalang ang pinakamasamang Mexican taco na kinain niya kagabi ay nakikita sa kanyang mga bintana sa ibaba. Sinabi niya sa lalaki na huwag mag-alala tungkol sa pagsusulit, dahil ito ay isang artificial na shadow world lamang upang makita kung kaya nilang lumaban. Sinuri niya ang kanyang pad at nagulat nang makitang walang pera si Daisir, lactose intolerant, at isang ulilang walang trabaho. Nakangiting sinabi ni Daisir na hindi dapat mahalaga iyon sa kanyang pagpapatala. Sumasang-ayon si Lad Oreo ngunit nag-aalala siyang ilalagay siya sa beta class anuman ang kanyang score. Dahil hindi siya isang Sigma male, alam ni Daisir ang diskriminasyon sa akademya, kung saan inilalagay ang mga maharlika sa alpha class at ang mga walang pera na katulad niya sa beta. Habang ang iba naming manunood sa klase ng Sigma, dinala siya ni Lad Oreo sa isang bulwagan at hinikayat na pumasa sa pagsusulit. Ginagamit niya ang kanyang ID card para buksan ang pinto at sama-sama si Daisir sa karamihan ng mga naghihintay na estudyante. Tumingon siya sa paligid hanggang sa tanungin siya ng isang babae sa likuran niya kung ano ang hinahanap niya. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita na ang nakatatandang kapatid ng Nico ni ay girl mula sa Love Live. Tinawag ni Daisir ang pangalan niya, pero tinanong niya kung paano niya nalaman iyon. Nakangiti siya habang sinasabing nakita niya ito mula sa mga komento sa Instagram. Sabi niya, ibig sabihin nasa parehong grupo sila sa pagsusulit at binati niya siya ng swerte bago umalis. Ilang minuto lang ang lumipas, binrief ni Lad Oreo si Daisir tungkol sa pagsusulit, sinasabing nasa grupo B siya at ang pagsusulit ay isang karera sa buong Orange Plains sa antas ng baguhan ng Shadow World.
Tiniyak niya sa kanya na ang pagsusulit ay magiging parang sword art online, na ipinaliwanag na kung makatanggap sila ng anumang nakamamatay na pinsala, mamamatay sila sa totoong buhay. Pero talagang ligtas at madali lang, at tiyak na hindi sila mapapahamak o ano paman. Bago pa man matanong ni Daisir kung ano ang ibig niyang sabihin sa damage, isa pang senior, si Elheim, ang sumingit, sinasabing nakaon ang PvP at hindi na siya makapaghintay na gankin ang mga noob sa tutorial area. Sa mapang hamak ng ngiti, idinagdag ni Elheim na imposibleng makapasa ang mga estudyante sa pagsusulit. Sabi ni Lad Oria, kasinungalingan iyon at hindi nila malalaman hanggat hindi nila susubukan. Ipinakilala ni Elheim ang kanyang mentee, si Azest, isang Magic Knight. Kinikilala ni Daisir si Asuna bilang kanyang magiging asawa, ngunit lumayo ito, na hindi nakakagulat sa kanya dahil hindi naman nakikipag-usap si Asuna sa mga mahihirap. Galit na galit si Lad Oria kay Elheim, na tumatawa lang sa kanya. Ipinagtatanggol niya ang sarili, sinasabing ang pagkakaroon ng Magic Knight na mag-aaral ay hindi patunay ng kanyang kakayahan. Sinasabi ni Elheim na ito ang patunay ng kanyang personal na kabutihan at umalis kasama si Azest. Sinabi niya kay Lad Oria na ang pagkakaroon ng mentee na walang pera ay angkop sa kanyang antas, na nagpagalit kay Lad Oria. Sinabi ni Lad Oria kay Daisir na kahit na malaki ang posibilidad na hindi siya magtagumpay dahil sa Magic Knight, ngumiti si Daisir at nagpasalamat sa kanyang suporta. May anunsyo na magsisimula na ang pagsusulit ng Grupo D. Nakarating si Daisir sa tarangkahan, sumali kina Azest, Romantica, at tatlong walang pangalang bobo na malamang ay mamamatay sa unang lugar. Tiningnan niya si Romantica at ngumiti bago tumuon sa unahan. Habang bumubukas ang gate, sabay-sabay silang pumasok, na naghatid sa kanila sa isang malawak na bukirin. Sinasabi ng tagapagbalita na ang kanilang layunin ay nasa unahan, minarkahan ng isang nagniningning na liwanag. Sinabi niya sa kanila na 3 lang ang makakapasa sa pagsusulit, at maaari silang gumamit ng mga magic attack, panghihimasok, at iba pang paraan. Kung sino man ang makaranas ng nakamamatay na pinsala, sila ay dideskwalipikado. Inutusan niya silang magtipon sa simula ng linya, na ginawa naman nila. Tumingin si Daisir kay Azest nang may pagdududa, alam niyang madali niyang papasa sa pagsusulit. Nagulat siya sa pagtawag ni Azest sa kanyang pangalan. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman iyon, sinabi niyang sinuri niya ang listahan bago ang pagsusulit. Sinunog siya ni Azest sa pamamagitan ng pagsasabing wala siyang swag, negatibo ang kanyang RIS, wala siyang aura, at hindi siya makakaligtas sa taglamig. Inamin ni Daisir na tama siya, at sinabi ni Azest na alam niyang pinagmamasdan siya nito, ngunit siniguro niya sa kanya na hindi siya interesado sa pag-atake sa mga mahihina tulad niya. Umiti si Daisir at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Nagsimula na ang karera sa buong kapatagan. Napakabilis umalis ni Azest, iniwan ang iba sa likod. Sumunod ang iba pang kalahok pero hindi kasing bilis, habang sina Daisir at Romantica ang huling nagsimulang tumakbo. Romantica, habang tumatakbo, ay natapakan ng tanggang ito na may sombrero at humingi ng paumanhin, nagmamalaki kung gaano ito ka-cute tignan. Nakangiting sinabi ni Daisir na gusto niya ang mga bagay na iyon. Inakusahan siya ni Romantica na sinusubukang ligawan siya. Sa halip na subukang manalo sa karera, pumayag si Daisir na mag-focus sa karera ngunit sinabi niyang sa kanilang bilis ay madidiskwalipika sila. Sinabi niya sa kanya na huwag silang pagsamasamahin o maging masyadong malapit. Umingiti at humihingi ng paumanhin si Daisir, pero nagagalit si Romantica, sinasabing tumigil sa pagngiti o tatawagan niya si Dr. Disrespect para sa kanya. Sabi ni Daisir, hindi niya mapigilan dahil cute siya. Biglang nakita ni Daisir ang isang ilaw sa mga puno at itinulak si Romantica palayo habang may bowl ang apoy na dumaan sa pagitan nila. Binaril ng isang kalahok ang bowl ang apoy at nagpaputok ng sibat na apoy kay Daisir, ngunit sinagot ito ni Romantica ng bowl ang hangin. Ang banggaan ay lumilikha ng usok, ngunit ang kanyang bowl ang hangin ay lumusot at tinamaan ng umaatake, na nagdulot sa kanya ng marahas na kamatayan sa labas ng screen tulad ni Gojo. Ngayon, 5 kalahok na lang ang natitira sa pagsubok. Sinabi ni Romantica kay Daisir na may utang siya rito dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay at nagpasalamat siya rito, ngunit sinabi niyang tapos na ang utang na loob niya rito. Pumayag si Daisir at ngumiti, na ikinainis niya.
Tumatawa si Daisy at tinanong kung hindi ba niya kailangang makipag-usap sa iba. Sabi niya walang malaking bagay at itinago lang niya ang kanyang trump card. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng malaking spell ng hangin patungo sa kagubatan. Samantala, sa silid ng sistema ng Shadow World, pinagmamasdan ni na Joe Biden at ng mga propesor ang mga pagsubok, at napapansin na maayos ang lahat. Isang propesor ang nagkomento tungkol sa mga mahuhusay na kandidato, lalo na ang Magic Knight sa kanila, na nagsasabing angkop ito para sa marangal na uri. Pinagtatawanan nila ang mga taong walang pera tulad ni Daisy sa Grupo D, nilalay na wala siyang pag-asa kung nakatayo lang siya doon sa halip na talagang tumakbo. Pinapanood ni Bridget si Daisy na may nag-aalalang ekspresyon. Dalawang iba pang kalahok ang nahuhuli kay Aziz na napakabilis. Galit ang isa pero hindi makareklamo dahil isa siyang Magic Knight. Napansin niya na kung mapapanatili niya ang kanyang bilis, makakalamang siya. Biglang, ang pinakabaliw na magic ng Taco Bell na pag-utot ay nagpatalsik sa isang kalahok, habang ang isa naman ay gumamit ng kanyang espada para maging matatag, ipinagyayabang na walang anumang dami ng laxative taco farts ang makakapigil sa kanya. Pero nagulat siya nang makita si Aziz na humahakbang sa hangin gamit ang kanyang espada, patuloy na sumusulong. Sinusubukan niyang gawin ang pareho, ngunit isang malakas na hangin ang nag-ugat ng isang puno, na nagpabagsak sa kanya na may malaking pinsala sa kapaligiran, na nagresulta sa pagpapadala sa kanya sa Shadow Realm. Ngayon, 3 na lang ang natitira. Masaya si Romantica na natalo ng kanyang kapangyarihan ang dalawang kalahok at sinabi kay Daisy na pareho na silang makakapasa ngayon. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon, sinasabing hindi magiging madali iyon dahil siya na ang susunod. Sinabi niya sa kanya na umatras habang nakangiti pa siya. Nakangiti si Daisy at nagtanong kung bakit. Sabi niya, nakakainis ang nakangiting mukha niya, para sa lahat, kasama na ako, kaya kailangan niya siyang patayin. Naghanda siya ng magic circle, sinabihan siya na umalis kung naiintindihan niya, pero tumanggi si Daisy. Akala ni Romantica ay narinig niyang pumayag siya, pero napagtanto niyang tumanggi siya. Tinanong niya kung bobo ba ito at kung bakit tumanggi ito pagkatapos makita ang kanyang kapangyarihan. Sinigawan niya ito na tumigil sa pagngiti at magsimulang makipaglaban na parang tunay na lalaki, at nagpalabas ng sunod-sunod na magic circles na nakatutok sa kanya. Nagulat si Daisy nang maglabas siya ng maraming atake ng hangin at lahat sila ay tumama sa kanya. Romantica ngumingiti, nagpapalam kay Daisy, at lumalakad palayo. Ngunit habang nawawala ang usok, nagulat siya nang makitang nakatayo pa rin si Daisy. Pinupuri niya siya sa paghawak ng napakaraming magic circles ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanya na kasing galing siya ng inaasahan niya, pero mas mapapabuti kung hindi siya masyadong mag-focus sa bilis at mas mag-focus sa control, na sinasabing kaunting pagbabago sa trahektorya ay magiging dahilan para siya mamali. Galit si Romantica at sinigawan niya ito dahil sa paglaro ng mga bagay na pang-nerd sa kanya, iginigiit na nagkamali lang siya sa pagpindot at walang paraan na matatalo siya nito. Naglalabas siya ng mas maraming bilog ng mahika, nagpapaputok ng mga kadena ng hangin sa kanya. Pinaganya ni Daisy ang kanyang giyas at iniliko ang mga kadena ng hangin, na nagpapaliwanag na ang pagbabago sa hangin ay nagbabago sa tilapon. Nangilabot si Romantica na kayang gumamit ng inverse magic si Daisy, isang kasanayan na karaniwang mula sa klase ng Sigma Male, na hindi kayang ma-access ng mga taong tulad ni Daisy. Sumisigaw siya na imposible iyon, dahil siya ay nasa pinakamababang antas. Nagpaputok siya ng malaking kadena ng hangin, pero si Daisy ay parang, hindi, babaliktarin at dudurugin ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Romantica na baka mas mahusay siya kaysa sa kanya. Sinasabi ni Daisy na tapusin na nila ang mga bagay-bagay habang naglalakad siya patungo sa kanya, binabanggit na may iba pa siyang kailangang talunin. Romantica ay umatras sa takot matapos mapagtanto na si Daisy ay hindi isang beta male, kundi isang tunay na sigma male pala. Pero binuksan niya ang mga pintuan ng Babylonia sa pag-aakalang siya ay kasing lakas ni Gilgamesh. Nagsimula siyang magpaputok ng mga bowl ang hangin, pero inilabas ni Daisy ang 120% ng kanyang potensyal. Alam niyang malakas si Romantica, isa sa pinakamalakas na bagong estudyante, pero hindi sapat ang lakas. Nagpalabas si Daisy ng mahikang Control Z, sinira ang natitirang mga bowl ang hangin at binawi ang lahat ng kanyang mga bilog ng mahika.
Pagod na pagod si Romantica. Sinabi ni Daisy sa kanya na hindi lang niya nakita na hindi lang iyon ang kaya niyang gawin sa mga spell. Nagkakaroon siya ng grease spell sa sarili niya, isang pangunahing spell na nagbabawas ng alitan. Tinanong ni Romantica kung ano ang gagawin niya dito. Sinabi ni Daisy sa kanya na makakarating siya sa finish line na puno ng swag at walang hanggang aura. Nagpalabas si Daisy ng bilog ng fire magic sa likod niya. Akala ni Romantica ay baliw siya, naniniwalang sasaktan niya ang sarili niya. Hindi sumagot si Daisy at nagpalabas ng fireball, na nagtulak sa sarili niya na parang siya ang kambing na gagawa nito, na tumatama sa isang itim na kidlat kay Mojito at nagpapabagsak kay Romantica habang dumadaan sa tabi niya. Nakahiga sa lupa si Romantica habang natatanto niyang hindi siya pamilyar sa laro ni Daisy at hindi siya ang kapitan. Nalampasan na ni Zest ang kagubatan at papunta na sa finish line pero nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumabas si Daisy mula sa kagubatan, dumudulas sa damuhan salamat sa salamangkang grease. Napagtanto ni Zest na sa ganitong bilis, mahahabol siya nito, kaya huminto siya sa pagtakbo at hinarap siya. Inamin niyang minamaliit niya ito at babawiin ang pagtawag sa kanyang mahina, ngunit lalabanan niya ito ng buong lakas. Inilalabas niya ang sarili niyang Gates of Babylon at naghahanda para sa pag-atake. Huminto sa pag-slide si Daisy nang makita ito at ginamit ang kanyang G, si Yazigan, upang i-deactivate ang Noble Phantasm ni Zest. Napansin ito ni Zest pero binaril pa rin siya gamit ang mga hindi pa niya nababaligtad. Binabago ni Daisy ang direksyon ng mga bala ng yelo habang nakakarating ang mga ito sa kanya, na nagiging sanhi ng pagtama ng mga ito sa lupa sa paligid niya. Gayunpaman, may mga tumatamaan pa rin sa kanya. Nasiyahan si Zest, ngunit napasimangot nang makita niyang lumabas siya mula sa pag-atake na may sugat sa braso. Hula niya, tinalo niya si Romantica gamit ang kanyang spell na nagbabaliktad. Nakahanda si Daisy na lumaban gamit ang sarili niyang mga magic circle. Nagpasya si Zest na hindi niya hahayaang baliktarin niya ang kanyang spell, kaya pinagsama niya ang lahat ng kanyang magic circles sa isang malaking bilog at nagpalabas ng mahabang ice spear na nakatutok sa kanya. Pinatamaan ni Daisy ng kanyang mahika ang kanyang sibat na nagpapaliit sa bagay, pagkatapos ay binaligtad ang spell, inayos ang tilapo ng mahika para tumama sa lupa sa likod niya, na nagdulot ng pagsabog. Gamit ang blowback at grasa, mabilis siyang dumauso sa tabi ni Zest, na handang bunutin ang kanyang espada. Sinabi niya sa kanya na masyado siyang nakatuon sa pagtalo sa kanya at nakakalimutan ang layunin. Tinatawid niya ang finish line, tinatapos ang pagsusulit at nagiging unang pwesto. Inamin ni Zest ang pagkatalo at nagsimulang maglakad patungo sa goal habang ipinapakita ni Romantica ang kanyang double-barreled bazookas nang walang anumang dahilan. Pagkatapos ng pagsusulit, inilalagay ng mga propesor ang mga estudyante sa kani-kanilang klase at tumatawa, dahil, gaya ng dati, walang karaniwang tao ang nakapasok sa klase ng Alpha. May nangungut siya na ang Alpha class ay para sa mga mahuhusay na maharlikang salamangkero, hindi para sa mga karaniwang tao na walang pinag-aralan. Sabi naman ng isa pang propesor, dapat magpasalamat ang mga karaniwang tao na nakakapag-enroll sila sa Hebron Academy, na nagpapatawa sa lahat ng propesor. Pinatahimik sila ni Joe Biden sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanyang martilyo. Inihayag niya ang rekomendasyon na ilagay ang isang estudyante sa klase ng Alpha, na nagmula kay Bridget. Nagtatapos siya at inirerekomenda na ilagay si Desir sa Alpha class. Nakapost na ang mga resulta ng pagsusulit at tinitingnan ito ng mga mag-aaral. Ipinagdiriwang ng ilan ang pagpasok sa Alpha class. Sa kasamaang palad, nasa Beta class pa rin si Desir, at nagulat si Romantica nang makita ang pangalan niya sa listahan ng Beta class. Sa silid-aralan ng klase ng Beta, kapansin-pansing nasusuklam si Romantica sa lumang gusali at sa nakakalungkot nitong loob. Gumuguhit ang guro ng tatsulok sa pisara, ipinapaliwanag na ang mga salamangkero ay nakagrupo ayon sa mga bilog, kung saan ang pinakamababa ay 1 at ang pinakamataas ay 7. Napansin niya na lahat sila ay nasa bilog 1, na hindi sapat para sa mundo ng anino. Tahimik na hindi sumasang-ayon si Romantica dahil nasa circle 2 siya, habang tinatawanan sila ng guro, tinatawag silang mga kaawa-awang talunan. Ikinagagalit ito ni Romantica. Tinatanong niya kung bakit hindi siya napili para sa Alpha class sa kabila ng kanyang katayuan, lalo na't inis siyang nakaupo sa tabi ni Desir.
Sino ang hindi dapat naroon pagkatapos talunin si Aziz? Napalingon si Desir sa kanya na nakangiti, lalo siyang nagalit habang binabagsak ang mesa. Ang guro, natatakot, ay nagtanong kung ano ang problema, ngunit binaliwala ito ni Romantica bilang walang anuman, na nerbiyos na tumatawa. Naalala ni Desir ang isang pagpupulong kay Professor Bridget. Nagpasalamat siya sa tulong nito sa ampunan, at pinuri siya nito dahil sa pagtanda niya para pakasalan siya. Ibinunyag ni Bridget na gusto niya siya sa klase ng Alpha, ngunit tumutol ang ibang marangal na propesor. Napagtanto ni Desir na ang pagkaobsesyon ng paaralan sa katayuan ay nangangahulugang maraming magagaling na estudyante sa klase ng Beta ang maaaring hindi mapansin dahil sa diskriminasyon. Mag-isa si Romantica sa isang malaking bulwagan, at galit pa rin sa pagiging nasa Beta class. Lumapit sa kanya ang isang estudyanteng nagngangalang Dante, at tinanong kung siya ba ang anak ni Baron Ero. Kinumpirma ito ni Romantica at tinanong kung sino siya. Nagpakilala si Dante bilang estudyante sa klase ng Alpha at umupo. Ipinaliwanag na naghahanap siya ng mga miyembro para sa kanyang partido, na naglalayong sumali sa Blue Moon, ang pinakamahusay na partido sa akademya. Inaanyayahan niya itong sumali, binabanggit ang kanyang kasanayan at pinagmulan. Nakikita ni Romantica ang pagkakataong maabot ang Alpha class, ngunit nag-atubili ng hilingin ni Dante na makipag-date sa kanya kapalit ng rekomendasyon nito. Nagulat si Romantica, sinasabi sa kanya na masyado siyang nagmamadali dahil kakikilala pa lang nila. Inamin ni Dante na iba lang talaga siya dahil kaya niyang matapos sa loob ng wala pang 10 segundo. Insist ni Dante na mali para sa isang marangal na tulad niya na makasama ang maruruming mahihirap sa klase ng Beta. Humihingi siya ng oras para mag-isip kahit hindi naman niya ginagawa iyon kahit kaunti, at pumayag naman siya, na may dalang Chemoven, isang artipaktong galing sa kanilang bayan, isang kaugaliang regalo para sa isang minamahal. Romantica ang nagbukas nito, at nakita ang pinakamasamang uri ng kwintas ng sakripisyo mula sa Berserk. Hinikayat siya ni Dante na tanggapin ito dahil hindi naman siya si Griffith at hindi rin pareho ang tatak, bago umalis para hintayin ang sagot niya. Nagulat si Romantica nang lumitaw si Desir sa likod niya, na naging dahilan para siya ay matamba. Pinagalitan niya ito dahil sa paglapit ng palihim, tinanong niya kung ano ang gusto nito. Sinurpresa niya ito sa pamamagitan ng pag-aalok na sumali sa kanyang partido, ngunit buong pagmamalaking tinanggihan siya nito. Binabanggit ang kaakit-akit ng pagsali sa Blue Moon, ang nangungunang partido ng Alpha, kumpara sa muling pagsisimula kasama ang isang mula sa Beta class. Naiintindihan ni Desir ang kanyang desisyon ngunit nag-iwan siya ng sulat sa mesa, na hinihimok siyang basahin ito ng mag-isa. Kinuha ito ni Romantica, na nangungot siya na siguro'y isang nakakahiya na love letter iyon. Bumulong si Desir sa kanyang tainga na itapon ito pagkatapos basahin, na nagpagulo sa kanyang isipan bago siya umalis, naghihintay sa kanyang tugon. Tumingin-tingin si Romantica bago basahin ang sulat na nagpakagalit sa kanya dahil hindi niya ito mabasa dahil sa maliit na laki ng font. Samantala, naglalakad si Desir sa mga pasilyo, pinag-iisipan ang posibleng reaksyon ni Romantica matapos basahin ang sulat. Sigurado siyang magagalit siya. Nakita niya ang pinakamagandang femboy na nakaupo mag-isa sa isang bangko at sigurado akong babae iyon. Lumilipad ang isang paru-paro sa paligid ng femboy na ito, na nagpapasaya kay Desir dahil gusto niya iyon at ang pangalan ng batang ito ay Pram. Sinundan ni Desir si Pram sa isang arena para obserbahan ang kanyang pagsasanay sa paggamit ng espada. Sumali sa kanya si Romantica at malapit nang humingi ng paliwanag tungkol sa sulat nang sabihin ni Desir na malapit na silang magsimula. Malapit nang magsimula ang pagsasanay sa paggamit ng espada habang pumupunta si Pram para pumili ng malaking espada. Nasisiyahan si Romantica sa kanyang cute na pag-uugali, kahit na ipinaliwanag pa niya na gusto niyang peg siya gabi-gabi, na parang siya ang pinakabaliw na JJK fangirl sa Twitter. Nagsimula ang laban at nagtataka si Desir kung bakit pinili ni Pram ang napakahabang espada at hindi ang kanyang sariling mahabang espada. Nagsimula ang duelo nang sumugod si Pram sa kanyang kalaban, si Percival, na walang pag-aalinlangang winawagayway ang kanyang espada. Si Percival, isang marangal, ay nahihirapang harangan ang mga atake ni Pram, lalong naiinis habang nauubusan ng hininga si Pram. Komento ni Romantica sa lakas ni Pram, ngunit napansin ni Desir na bulag na winawasiwas ni Pram ang malaking espada.
Habang nagsisimulang sumalakay si Percival, sinubukan ni Pram ang kanyang makakaya para harangan, ngunit nag-alala si Desir dahil kulang sa katumpakan ang mga atake ni Pram. Kapag umatake si Pram, madaling nakaiwas at naaga ni Percival ang kanyang sandata. Sumuko si Pram at si Percival ang idineklarang panalo, kahit na hindi pa rin siya nasiyahan. Nagkomento si Romantica tungkol sa laban, sinasabing hindi gumana ng maayos ang malaking espada para kay Pram. Naramdaman ni Desir ang gulo habang papalapit si Percival kay Pram na may dalang suntok sa kamao. Tumalon si Desir sa arena para pigilan ang laban, pero patuloy pa rin si Percival sa pag-atake kay Pram. Nagmamadaling tumulong si Desir kay Pram habang sinisipa siya ni Percival. Pinipigilan ni Desir si Pram, sinasabi kay Percival na tapos na ang laban, ngunit galit na sinabi ni Percival sa kanya na tumahimik. Nang imungkahi ni Desir na baka seloso o nasaktan si Percival sa talento ni Pram, biglang nagalit si Percival, winasiwas ang kanyang espada kay Desir. Sa isang nakakagulat na pagliko, hinaranggan ni Desir ang espada gamit ang kanyang kamay, na nagdulot ng pagkasira nito. Nagulat si Percival at sinamon siya ng tingin ni Desir, sinasabing walang sinumang hahawak sa maganda niyang femboy na kasintahan ng hindi mapuputulan ng ari. Si Percival ay humihis at lumayo, gustong mapanatiling buo ang kanyang mga Percibal's, at binabalaan si Desir na hindi niya ito makakalimutan. Mamaya, tinulungan ni Pram si Desir na gamutin ang kanyang nasugatang braso, na nagpakita ng pag-aalala. Tiniyak ni Desir sa kanya na gumamit siya ng mahika para mabawasan ang pinsala. Sumali sa kanila si Romantica, pinagalitan si Desir dahil sa pagiging padalos-dalos nito. Natapos ni Pram ang pagbabalot sa braso ni Desir, humihingi ng paumanhin sa pagiging sanhi ng pinsala. Insist ni Desir na hindi kasalanan ni Pram at pwede na lang siyang bigyan ng head bilang pasasalamat. Halos maiyak si Pram, nakaramdam ng pagkakasala dahil nasugatan na ang kamay ni Desir dahil sa kanya, pero binaliwala ito ni Desir, sinabing wala siyang pakialam basta't walang sugat si Pram. Nagsimulang ngumiti si Pram, mainit na nagpakilala. Tumalon si Romantica, malapad ang ngiti na parang lahat ng bulok na Fujoshi sa Twitter. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, nagpaalam si Pram sa kanila at umalis. Tinatanong ni Desir si Romantica kung ano ang gusto niyang sabihin, at kumunat ang noo nito habang naaalala kung bakit niya siya hinahanap noong una. Iminumungkahi niya na humanap sila ng mas tahimik na lugar para mag-usap. Romantica ay nagtatanong kung may sinabi ba siya kaninuman tungkol sa isinulat niya sa sulat. Tiniyak ni Desir sa kanya na hindi niya ginawa iyon, ngunit ipinaliwanag na alam na ng mga propesor ang lihim ng kanyang pamilya, kaya naman nasa mas mababang klase siya sa kabila ng kanyang malakas na kasanayan sa mahika. Ibinubunyag ng sulat na mayaman ang pamilya ni Romantica sa isang punto, hanggang sa natuklasan ng kanyang ama ang Zenless Zone Zero at nagsimulang sumuporta kay Ellen Jo at Grace Howard. Sinabi ni Desir sa kanya na naniniwala ang mga propesor na kahit may mga S-rank na ahente ang kanilang pamilya, isa pa rin siyang libreng manlalaro, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya tinatanggap bilang tunay na whale. Inamin ni Romantica na alam na niya ito ang dahilan kung bakit siya inilagay sa beta class. Sinabi ni Desir sa kanya na hindi siya dapat sumali sa grupong Blue Moon tulad ng plano niya, dahil masamang pakikitunguhan siya ni Dante kung malaman nito na isa talaga siyang free-to-play gamer. Sinabi ni Desir sa kanya na malugod siyang makakasama sa kanyang partido. Tinanong ni Romantica kung tinatakot ba siya nitong isumbong sa lahat ang kanyang sekreto kung hindi siya sasali sa kanyang partido, pero nangako si Desir na hindi niya gagawin iyon. Sabi niya kung ayaw niya, sisimulan na lang niya ang party kasama ang pinakamagandang femboy sa kanilang paaralan. Romantica iniisip kung gaano kaganda kung makikita niya si Pram araw-araw, at kung kaya niya itong ipabuntis. Pinag-isipan ito ni Romantica at sinabi kay Desir na talagang misteryoso ito at tila marami siyang alam tungkol sa kanya. Hindi lang iyon, mahusay din siya sa mahika at natalo niya si Aziz, kahit na miyembro lang siya ng mas mababang antas. Sabi niya, matutuklasan niya rin sa bandang huli ang kanyang lihim at pumayag siyang sumali sa grupo nito, pero binabalaan niya ito na naiirita siya sa patuloy nitong pagngiti. Sumasang-ayon si Desir, nakangiti pa rin, at nagkamay sila upang pagtibayin ang kasunduan.
Gayunpaman, sa isipan ni Desir, ang pagmamadaling kunin sina Romantica at Pram ay nagmula sa isang bagay na nangyari noong seremonya ng pagpasok sa paaralan. Pagpasok niya sa akademya, naranasan niya ang flashback ng alaala ni Eren mula sa Attack on Titan Season 4 mula sa kanyang nakaraang buhay, na naaalala kung ano ang mangyayari 3 taon mula ngayon sa Raid Shadow World. Ang Shadow World ay isang gumagapang na itim na ulap na lalamunan ang lahat sa daan ito. Upang labanan ang sakunang ito, pumasok sila sa Shadow Worlds upang lupigin ito, ngunit dumating ang kanilang kapahamakan nang harapin nila ang pinakamahirap na Shadow World, na pinamumunuan ng pinakamasamang kaaway sa lahat, ang low-budget CGI. Sa huling labanan, kakaunting salamangkero lamang, kabilang na si Desir, ang lumaban kay Boromir. Pinagtawanan ng mga dragon ang kanilang mga mortal na pagsisikap, ngunit ipinahayag ni Desir na tatapusin niya ang paghahari ni Boromir ng takot. Nang umatake si Boromir gamit ang mga fireballs, ginamit ni Desir ang kanyang inverse spell para neutralisahin ang fireball ni Boromir. Ginamit ni Desir ang kanyang kabaligtarang salamangka upang ganap na isara ang kapangyarihan ni Boromir, na nagbigay daan sa kanyang kasamang si Rafala, ang Light Knight, isang malakas na manlalaban, at si Azez na may hawak na mahiwagang espada. Upang talunin si Boromir, pinrotektahan sila ni Rafalo laban sa buntot ni Boromir. Binasag ng brawler ang lupa na nagpagulo sa balanse ni Boromir. Pagkatapos, si Azez na binigyan ng kapangyarihan ng Mahika at ng kanyang bootleg Noble Phantasm, si Witch Zod, na inilagay sa kanya ng dakilang salamangkero, ay ginamit ang kanyang Excalibur upang wakasan ang dragon, na nagdulot ng malaking pagsabog na tuluyang nagwakas sa banta ni Boromir. Ipinagdiwang ni Desir at ng kanyang mga kasamang nakaligtas ang kanilang tagumpay, nagamaan ang pakiramdam dahil sa wakas ay makakaalis na sila sa Shadow World. O kaya naman ay ganoon ang kanilang akala. Gabi na sa piitan, at nagtataka ang mga kasama ni Desir kung bakit hindi pa sila naibabalik sa kanilang tahanan. Siniguro ni Desir sa kanila, sinasabing bigyan nila ng kaunting panahon dahil nalinas na nila ang piitan. Nagsisi si Zod dahil sa 150 milyong taong nakipaglaban kay Boromir, 6 lang sa kanila ang nakaligtas. Sa palagay ko, hindi sila nag-subscribe sa ating channel. Naramdaman ni Desir ang paghihirap habang naaalala niya ang kanyang mga kasamang nasawi, kabilang na sina Romantica at ang Pram na femboy. Hindi siya makapaniwalang nawala siya ng tunay. Iminungkahi ng madre na pag-usapan nila ang isang bagay na nakakaginhawa, ngunit sinabi ni Zod na hindi nila maaaring itaas ang palda niya at maging masaya na 150 milyong tao ang namatay dahil sa kakulangan sa kasanayan. Iminungkahi ng madre na maaari lamang silang manalangin para sa mga kaluluwa ng mga nasawi. Hinikayat ni Desir ang lahat na kumalma upang maiwasan ang karagdagang pagtatalo. Pinuri ng madre si Rafalo dahil sa pagharang niya sa atake ni Boromir gamit ang kanyang kalasag. Gayunpaman, kinilala ni Rafalo si Desir sa kanyang malaking kontribusyon sa laban. Namangha si Zod sa kakayahan ni Desir na baligtarin at selyuhan ang mga salamangka ni Boromir kahit na mas mababang antas lamang siyang salamangkero, at nagpahayag siya ng pagsisisi na hindi napansin ang talento ni Desir dahil siya ay isang mahirap na salamangkero. Idinagdag niya na susuportahan niya si Desir kung nasa Magic Tower siya. Tinanong ni Rafalo ang lahat tungkol sa kanilang mga plano kung babalik sila sa kanilang mga tahanan. Plano ng brawler na ibalik ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga pamilya at bigyan sila ng marangal na paglilibing. Balak ng madre na bumalik sa kanlurang rehiyon upang alagaan ang mga pamilya ng mga biktima at magtayo ng isang alaala at templo para sa mga kaluluwang yumao. Binigyang diin ni Zod ang kahalagahan ng pagpigil sa paglitaw muli ng Shadow World sa isa pang pag-atake sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na maging mahusay. Lahat sila ay bumaling kay Azez para sa kanyang sagot, ngunit nanatili siyang tahimik dahil hindi pa nila binubuksan ang kanyang opsyon sa dialogo. Nang maglaon ay tinanong ni Rafalo si Desir kung balak niyang bumalik sa Hebron Academy. Naalala ni Desir ang nakangiting mukha ni Romantica habang nagkukwento ito tungkol sa kanyang tahanan sa tabi ng dagat, at ang kanyang lumuluhang mukha nang mamatay ito. Masakit man sa kanya, sinabi na lang niya kay Rafalo na pag-iisipan niya ito. Biglang bumukas ang mga mata ni Boromir, at isang malakas na hangin ang dumaan sa kanila. Naging mapagmatsyag sila, nagtataka kung buhay pa si Boromir. Ipinaliwanag ni Zod na ang kapangyarihan ay nagmumula sa puso ng dragon.
Binanggit niya na ang puso ng isang dragon ay hindi lang nagbobomba ng dugo, kundi nag-iimbak at nagpapalipat-lipat din ng malaking halaga ng mana. Nang mamatay ang dragon, tumigil ang pagdaloy ng dugo, at ang mana, na walang mapupuntahan, ay na nakalimutan niyang sabihin sa lahat. Nagsimulang pumutok ang lupa sa paligid nila. Inilagay ni Rafalo ang kanyang kalasag sa harap nila at nagpalabas ng proteksyon na harang. Tinanong niya si Zod kung bakit hindi ito nabanggit bago nila pinatay si Boromir. Sumagot si Zod na walang nakaranas nito noon, dahil ito ang unang pagkakataon na natalo ng mga tao ang isang dragon. Idinagdag niya na hindi nila mapipigilan ang gayong kapangyarihan, kahit pa perpekto ang kanilang kondisyon. Sinubukan ni Desir na baligtarin ang pagsabog, ngunit nagdurog ang kanyang spell. Sinabi ni Zod sa kanya na walang silbi, dahil nakaharap sila sa isang bolang purong Oppenheimer na malapit ng sumabog. Sinabi niya na dapat silang lahat maghanda para sa katapusan. Tumanggi si Desir na tanggapin ito bilang kanilang katapusan dahil hindi na siya makakapanood ng YouTube habang kumakain. Naalala niya ang mukha ng lahat ng kanyang mga kasama at kumapit sa pag-asang hindi susuko. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang sarili na bumalik sa unang araw ng pasukan. Talagang nag-iilusyon lang siya. Ang mga alaalang ito ang nagbigay lakas kay Desir upang maging determinadong gisingin ang maraming talento hanggat maaari upang maiwasan ang muling pagkamatay ng kanyang mga kasama. Sa maraming mandirigmang lumaban sa digmaan, si Pram ang pinakamabilis na mandirigma at ang pinakamahigpit na femboy. Naniniwala si Desir na kung ganoon kalakas si Pram kahit walang tamang pagsasanay, mas mapapalakas pa niya si Pram ngayon. Si Azest ay isang magic knight ng pinakamataas na antas na may ice magic at kayang gumamit ng vision magic, na imposibleng baliktarin. Mas malakas siya kaysa sa anumang kabalyero kapag humahawak ng espada, lalo na kapag ginagawa niya ang Saber BS na parang galing sa Unlimited Blade Works. Umiiyak si Desir habang natatanto niyang walang saysay ang kanilang paglalaban, at nawala niya ang lahat ng kanyang kasama ng walang kabuluhan. Habang tinitingnan niya ang kanyang paligid, napagtanto niyang pare-pareho lang ang lahat, at hindi siya nananaginip, literal niyang na-load ang isang save mula sa huling checkpoint. Nang naglalakad kasama si Lad Oria sa unang araw na iyon, nakita ni Desir ito bilang kanyang ikalawang pagkakataon upang maiwasan ang trahedya na muling mangyari, at nagpasya siya sa kanyang puso na gawin ang Steins Gate ending. Sa kasalukuyan, isinama ni Desir sina Romantica at Pram upang makilala si Professor Bridget. Romantica ay nag-aalinlangan, ngunit sinisiguro siya ni Desir na okay lang. Kumatok siya sa pinto, at ngiting inanyayahan sila ni Bridget sa loob. Habang papasok sila, sinalubong siya ni Desir at sinabing dumating siya para mag-apply na bumuo ng grupo. Pinagsisilbihan niya sila ng tsaa para komportable sila at pagkatapos ay nagiging seryoso. Gusto niyang malaman kung bakit gustong bumuo ng partido ni Desir. Sumagot si Desir na balak niyang ma-promote sa Alpha Class sa pamamagitan lamang ng pagiging labis na malakas. Tinanong ni Bridget kung alam niya kung gaano kahirap manalo, at sinabi ni Desir sa kanya, na, mananalo ako. Tinanong ni Pram kung talagang mahirap ma-promote, at ipinaliwanag ni Bridget kung paano gumagana ang paligsahan. Sabi niya, nagdaraos ang akademya ng isang paligsahan sa pagraranggo upang matukoy ang mga ranggo ng mga mag-aaral sa bawat baitang. Maaaring lumahok ang mga miyembro ng Alpha at Beta class, at kailangan nilang magkaroon ng grupo na may 3rd hanggang 6 na miyembro. Tabanan ito ng mga partido, at tumataas ang ranggo ng partido na mananalo. Sabi ni Romantica, may bentahe ang isang partido na mas marami ang miyembro, pero sabi ni Bridget, hindi totoo iyon. Na tumitingin sa kung gaano kahusay ang pag-ambag at pagsuporta ng isang tao sa tagumpay ng kanilang mga kasamahan sa partido sa panahon ng qualifying round. Ang mga nananalong partido ay pagkatapos ay lumalahok sa huling yugto sa mundo ng artificial na anino. Ang mga makakapasok sa top 9 ay bibigyan ng titulong single rankers, at ang isang single ranker ay maaaring umusad mula beta class patungong alpha class. Ang rankang tournament ay tinatawag ding promotional tournament, ngunit walang sinumang na-promote noon dahil ayaw ng mga propesor na may makuha ang mga mahihirap. Romantica binagsak ang mesa, sinasabing halata naman dahil laging nangunguna ang alpha class sa beta class. Sumasang-ayon si Bridget, sinasabing tanging mga estudyante lamang ng alpha class ang nakapasok sa top 9 noong nakaraan,
na tila imposible para sa mga estudyante ng beta class na ma-promote. Gayunpaman, sinabi ni Desir na kailangan lang nilang makita mismo. Sinusubukang makipagtalo ni Romantica, pero sinabi ni Desir na kung makakarating sa top 9 ang mga miyembro ng beta class, mapapatunayang mali ang lahat ng propesor na nag-iisip na walang talento ang mga estudyante ng beta class. Komento ni Bridget na isa rin siyang propesor, pero hindi katulad ng iba. Sabi niya kung mananalo sila, maaari nilang simulan ang pagbabago sa bulok na sistema ng akademya. Gayun din, kung mananalo si Desir, papakasalan niya ito para sa wakas ay makalaya siya sa pagiging single pagkatapos ng 30 taon. Tinanggap ni Desir dahil gusto niya ang mga MILF at femboy. Pagkatapos ay tinanong ni Bridget sina Romantica at Pram kung gusto pa rin nilang sumali sa party ni Desir pagkatapos marinig ang lahat ng ito. Tinanggap nila at sinimulan ni Desir ang kanilang pagsasanay dahil parang gamer girl lang siyang naglalaro ng Stardew Valley kung bumaril. Sa training room, gumuhit si Desir ng bilog sa dingding at sinabi kay Romantica na sasanayin niya ang katumpakan ng kanyang mahika. Ipinagtanggol ni Romantica na magaling na siya rito, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng maraming magic circles at pagpuntirya sa target. Gayunpaman, 3 lamang ang tumama sa bilog. Mayabang siya, pero sabi ni Desir kailangan niyang matamaan lahat ng mga ito sa gitna. Gusto niyang magprotesta, pero sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng katumpakan para makapasok sa alpha class. Naniniwala siya na kaya niya ito dahil kaya naman ng Romantica mula sa kanyang nakaraan. Tinutukso niya ito, sinasabing kung hindi niya kaya, kukunin niya si Pram bilang kanyang lalaking asawa. Nainas, tinanong ni Romantica kung ano ang gusto niyang gawin niya. Binigyan niya ito ng bola at hiniling na ilipat ito sa bilog sa kabilang dulo ng silid. Malapit na niyang ihagis ito, pero sinabi niya sa kanyang gamitin ang kanyang kakayahan sa Nen, o Wind Magic, para ilipat ang bola mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Nakaupo siya sa sahig, iniisip kung paano gagawin iyon. Sinabi ni Desir sa kanya na huwag mag-alala at gamitin na lang ang mga pangunahing kaalaman sa kanyang wind magic, iniisip ang hangin at nagfo-focus. Romantica ay nag-concentrate ng husto sa bola, inilalarawan sa isip ang hangin, at nagsimulang lumutang ang bola. Inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan, at itinutulak ng hangin ang bola, ngunit hindi ito lumalayo. Namangha si Desir na nalaman niya ito at sinabihan siyang patuloy na magsanay. Sumasang-ayon siya, namumula sa kanyang papuri. Pagkatapos ay bumaling si Desir kay Pram, na sabik malaman kung ano ang nais ituro sa kanya ni Desir. Sabi ni Desir, kaya niyang turuan siyang magdugi, pero sinabi niya na wala siyang maituturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Desir na perpekto na ni Pram ang kanyang kasanayan bilang swordmaster at malakas na sapat upang manalo sa rangkang tournament. Pero nalulungkot si Pram at sinasabing hindi totoo iyon. Alam ni Desir na hindi mapipigilan si Pram kung ilalabas niya ang buong potensyal niya. Naaalala niya kung paano lumaban si Pram noon gamit lang ang rapier. Nagtatanong si Desir kung bakit pinili ni Pram ang mahabang espada noong araw na nakipaglaban siya kay Percival mula sa Alpha Class, kahit na mas angkop sa kanyang estilo ang mas magaan na sandata tulad ng rapier. Nagulat si Pram na alam ni Desir ang kanyang fighting technique, pero ayaw niyang ipaliwanag ito. Insist ni Desir na kailangan niyang malaman, dahil nakakaapekto ito sa estratehiya ng labanan ng partido. Pumayag si Pram, pero sinabi niyang kailangang sumunod sa kanya si Desir. Sinundan ni Desir si Pram, na nagtanong tungkol sa pagsasanay ni Romantica. Tiniyak ni Desir kay Pram na magiging maayos siya at hindi na kailangang maabala. Huminto si Pram at sinabing talagang nagtitiwala si Desir kay Romantica. Sumagot si Desir na pinagkakatiwalaan niya ito katulad ng pagtitiwala niya kay Pram, na ikinagulat ngunit ikinatuwa ni Pram. Sa loob ng kwarto ni Pram, ipinakita ni Pram kay Desir ang kanyang rapier. Ipinaliwanag niya na hindi niya kilala ang kanyang ama, na isang maharlika, habang ang kanyang ina ay isang karaniwang tao. Si Pram ay ipinanganak sa labas ng kasal, at ang rapier ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ama, bukod sa kanyang ina na may partikular na tirentas ng buhok. Sigurado si Desir na ang rapier na ito ay pareho sa ginamit ni Pram noong nakaraan. Nang iabot ito sa kanya ni Pram, namangha si Desir sa gun nito. Sabi ni Pram, nagsimula siyang magsanay sa paggamit ng espada sa edad na 6, umaasang maging isang marangal na anak na karapat-dapat humawak nito.
Gayunpaman, sa kanyang huling hininga, ipinangako sa kanya ng kanyang ina na hindi na muling bibisitahin ang kanyang ama, na malungkot niyang tinanggap. Siniguro niya sa kanya ang kanyang pagmamahal bago siya pumanaw, hindi kailanman isiniwalat ang pangalan ng kanyang ama. Naiintindihan ni Desir na para sa isang marangal, ang pagkakaroon ng anak sa isang karaniwang tao ay isang kahihiyan, at mapapahamak si Pram kung bibisita siya sa kanyang ama. Sabi ni Pram, nag-enroll siya sa akademya dahil maraming maharlika ang nag-aaral doon, umaasang makahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Pinatingnan niya ang espada sa bayan, ngunit sinabihan siyang walang halaga ito at hindi gagamitin ng isang maharlika. Nagsimulang umiyak si Pram, sinasabing akala niya mahal ng kanyang ama ang kanyang ina, kaya naman nag-iwan ito ng isang mahalagang bagay para sa kanya, pero walang halaga ang espada. Itinapon niya ang espada, nangakong hindi na muling gagamitin ito. Mamaya, nagpatuloy sila sa kanilang pagsasanay at pinapaikot ni Romantica ang bola gamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin at nagawang matamaan ang bilog. Buong pagmamalaking tinanong niya si Desir kung ano ang iniisip nito, masaya dahil nakuha niya ang kanyang kasanayan sa loob lamang ng 3 araw. Sabi ni Desir, maganda ang ginawa niya, pero itinuro niya na hindi nasa gitna ng bilog ang bola, kaya hindi ito binibilang. Nakakabigo ito sa kanya. Malapit siyang lumapit sa kanya, na nagdulot ng pagkapahiya ni Romantica. Naalala ni Desir ang isang red along ibinigay sa kanya ni Dante at may naisip. Romantica ay nahihiyang nagtanong kung bakit siya nakatingin, pero hindi siya pinansin nito at pumunta kay Pram, humihiling na makita muli ang kanyang espada. Gayunpaman, tumanggi si Pram, na nagbunyag na naibenta na niya ito. Dinala ni Pram si Desir sa tindahan kung saan niya ibinenta ang espada. Habang naglalakad sila sa palengke, naaalala ni Desir kung paano hindi nagbago ang palengke at mukhang pareho pa rin sa itsura nito noong nakaraan niya. Kinabayan siya ni Pram sa isang pasilyo kung saan matatagpuan ang tindahan. Nakatala sa karatula sa labas ng tindahan na hindi sila nagbibigay ng refund para sa mga produktong nabili o binili. Sabi ni Pram ay hindi na niya gustong humawak muli ng espada, pero ngumiti si Desir at hiniling sa kanya na bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang isang bagay. Kumatok si Desir sa pinto, at isang malaking lalaki ang nagbukas nito, pinapasok sila, at sinarhan ang pinto sa likuran nila. Nakilala nila ang may-ari ng tindahan, si Woo Jae-kyun, na nagtanong kung bumili o magbenta sila. Sabi ni Desir, gusto niyang bilhin ang repair na ipinagbili ni Pram. Sabi ni Woo Jae-kyun walang refund, at sagot ni Desir alam niya, kaya nga binibili niya ito. Ipinakita ni Woo Jae-kyun ang espada at sinabi na niya kay Pram na walang halaga ito bilang espada, ngunit may kakaiba rito dahil masyadong magaan at isang bihirang bagay. Sabi ni Desir, Chimuven daw ito. Nagtatanong ang lalaki kung paano niya nalaman, at ipinaliwanag ni Desir na nakakita na siya ng isa noon, na naaalala ang pagbibigay ni Dante ng Chimuven kay Romantica. Idinagdag ni Woo Jae-kyun na ibinibigay ng mga maharlika ang Chimuven bilang regalo sa kanilang minamahal, na ikinagulat ni Pram. Sabi ni Woo Jae-kyun, sa kasamaang palad ay hindi niya ito mabuksan. Tinanong ni Desir kung magkano ang halaga, at sinabi ni Woo Jae-kyun na 40 pilak. Nagreklamo si Pram dahil binili ito ni Woo Jae-kyun sa kanya sa halagang 3 pilak at hindi sinabing Chimuven ito. Ipinaliwanag ni Woo Jae-kyun na tinasa niya ang espada nang tanungin siya ni Pram, at bilang espada, nagkakahalaga ito ng 3 pilak. Sa pagbibenta nito bilang Chimuven, tumaas ang halaga nito. Tinawag siyang manloloko ni Pram at magtatalo pa sana, pero sinabi ni Desir na huwag na at pumayag na magbayad ng 40 pilak para sa espada. Tinanggap ni Woo Jae-kyun, na nagkomento na dapat sana ay humingi pa siya dahil hindi naman nakipagtawaran si Desir. Kinuha ni Desir ang espada at sinuri ito. Sabi ni Woo Jae-kyun, hindi na niya dapat subukan dahil hindi mabubuksan ng isang baguhan ang espada. Ginagamit ni Desir ang kanyang kabaligtarang spell para suriin ang espada at nakakita siya ng inscription dito. Ibinibigay niya ang espada kay Pram, na nag-aatubili, ngunit hiniling ni Desir sa kanya na magtiwala sa kanya. Sinabi niya kay Pram na hilahin ang uka sa hawakan at bunutin ang talim. Ginagawa ito ni Pram, at nagagawa niyang bunutin ang talim, na kumikinang ng maliwanag, na ikinagulat ni Woo Jae-kyun. Namangha si Pram dahil ang kumikinang na metal ay hindi mukhang bakal o pilak, at sinabing hindi pa siya nakakita ng ganito.
Ipinaliwanag ni Desir na dahil ang espada ay gawa sa Blancium. Naging sabik si Woo Jae-kyun at tinanong si Desir kung sigurado siyang Blancium iyon. Sinabi ni Desir, na ipinaliwanag na ang Blancium ay isang materyal na mas matigas kaysa bakal ngunit mas magaan kaysa balahibo, na ginagamit upang gumawa ng pinakamataas na kalidad na mga sandata. Masaya si Desir na nakuha niya kay Pram ang espada na ginamit niya noon. Habang paalis na sila, hinaranggan ng gwardya ang pinto. Hinihiling ni Desir kay Woo Jae-kyun na alisin ang kanyang bantay, ngunit hinihiling ni Woo Jae-kyun na ibaba muna nila ang kanilang espada. Tumanggi si Desir, na nagpapaalala sa kanya na may kasunduan sila at binayaran niya ang Chimuvan ayon sa napagkasunduan. Insist si Woo Jae-kyun na kung Blancium ito, hindi niya sila maaaring payagan na umalis kasama ang espada. Nilapitan sila ng gwardya, inutusan silang iwan ang espada at umalis. Nakangiti si Desir habang ang sinabi ng gwardya ay nagpapaalala sa kanya ng isang kaibigan. Nang tumanggi si Desir, hinampas ng bantay ang kanyang espada kay Desir, ngunit nilikuan ito ni Desir nang hindi man lang tumitingin, na ikinagulat ng bantay. Sinigawan ni Woo Jae-kyun ang bantay na harapin sila. Nagulat ang bantay nang makitang nakipaglaban si Pram. Sinabi ni Pram kay Desir na siya na ang bahala sa laban, at binabalaan ang bantay na hindi siya mahilig makipaglaban ngunit ipagtatanggol niya si Desir kung kinakailangan. Umingiti si Desir at tinutukso si Pram tungkol sa pakikipaglaban gamit ang espada na sinabi niyang hindi na niya gagamitin muli. Nahiya si Pram pero ngumiti si Desir at hinikayat siya na ipakita ang kanyang kakayahan. Hinarap ni Pram ang bantay, nang umingiti ng mayabang. Hindi sigurado si Pram kung bakit alam ni Desir ang dami tungkol sa kanyang espada at kung bakit siya tinutulungan ito, pero sigurado siyang handa siyang lumaban para kay Desir. Dali-daling lumapit si Pram sa bantay, na itinaas ang kanyang espada para siya'y saksakin. Pampalito lang iyon, at sa halip ay suntok ang ginawa ng bantay. Hinulaan ito ni Pram, iniiwasan ang suntok, at lumilipat sa likod ng bantay. Muling nanangil ang Pram, at winasiwas ng bantay ang malaking espada nito sa kanya. Desir, nag-aalala, tumatawag kay Pram. Pero huminto si Pram at inilagay ang kanyang espada sa harap niya. Kapag tumama ang espada ng bantay, napuputol ito sa dalawa. Pagkatapos ay ginamit ni Pram ang hawakan ng kanyang espada para tamaan ang bantay sa ilalim ng baba, na nagpabagsak sa kanya. Dali-daling lumapit si Desir kay Pram, tinanong kung okay lang siya. Pinagtibay at pinasalamatan ni Pram si Desir sa pagpapahiram sa kanya muli ng espada ng kanyang ama. Sinabi ni Desir sa kanya na okay lang at iminungkahi na umalis na sila. Tumatawa ang Woo Jae-kyun, sinasabing hindi sila pupunta saan man dahil ang kanyang bantay lamang ang makakapagbukas ng mabibigat na pinto. Pinatahimik siya ni Pram sa pamamagitan ng paghati sa pinto gamit ang kanyang espada, na ikinagulat ni Woo Jae-kyun. Umalis sina Pram at Desir sa tindahan, dumaan sa ilalim ng sirang pinto. Samantala, nagpa-practice pa rin ang romantika. Nagawa niyang paliparin ang bola patungo sa bilog, pinahinto ito sa kalagitnaan at hinayaang bumagsak mismo sa gitna. Nasa sabik, gusto niyang ipakita ito kay Desir pero wala siya doon. Sinubukan niya pagkatapos na tamaan ang bilog sa dingding gamit ang kanyang mga atake ng hangin. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at lahat ng kanyang mga salamangka ay tumama sa gitna ng target na kanyang ipinagdiriwang. Pagkatapos, pupunta si Romantika para makipagkita kay Dante at ibigay ang kanyang sagot. Ipinapalagay niya na tinanggap nito ang kanyang alok at sinabi sa kanyang dapat silang pumunta para makilala ang iba pang miyembro ng Blue Moon, ngunit nagulat siya nang ibalik nito ang Chimuvan na ibinigay niya rito. Sinabi niya sa kanya na sumali siya sa isang party sa klase ng Beta. Tumatawa si Dante at tinanong kung tinakot siya. Itinanggi niya ito, sinasabing pinili niyang sumali at, kahit hindi niya ito nagustuhan noong una, masaya na siya ngayon at nagsasanay para mapabuti ang kanyang kakayahan. Tinanong niya si Dante kung sa tingin niya ay basura ang mga karaniwang tao sa klase ng Beta, na sinang-ayunan niya. Pagkatapos ay inihayag niya na dati siyang karaniwang tao, na nagpagalit kay Dante. Sabi niya hindi niya sana siya inimbita na sumali sa kanilang party kung alam niya. Pinupuri niya ito sa pagiging tapat pero nadismaya siya na tama si Desir tungkol kay Dante. Sinabi niya sa kanya na plano nilang talunin ang partido ng Blue Moon at sumali sa klase ng Alpha,
na nagiging dahilan ng kanilang pagiging magkaaway. Sabi ni Donna, maluwag niyang dudurugin ang mga ito. Binalaan siya ni Romantica na huwag maliitin ang mga ito, dahil malalakas sila, at pagkatapos ay nagpaalam na siya. Oras na para sa qualifying round ng rangkang tournament sa artificial na Shadow World. Madaling tinalo ni Desir, Romantica, at Pram ang bawat kalaban, mula sa pinakamababang ranggo na 110 ay umakyat sila sa nangungunang 30. Binabasa ng propesor na namamahala sa klase ng Alpha ang isang artikulo sa mga miyembro ng Blue Moon tungkol sa pagraranggo ng partido ni Desir sa ika-30 at ang kanilang posibleng pag-akyat sa klase ng Alpha. Ito ang nagpapagalit sa kanya, at sinabi niyang hindi nila maaaring hayaang masira ng klase ng Beta ang reputasyon ng kanilang klase ng Alpha. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang pagputok at kumakalma, sinasabing kahit first year pa lang sila, kailangan nilang protektahan ang kanilang karangalan at tradisyon bilang Blue Moon. Insistent siya na gamitin nila ang anumang paraan na kailangan para maalis ang partido ni Desir sa huling paligsahan at mapigilan silang maging single rankers. Tinanong niya si Azest, ang pinuno ng Blue Moon, kung kaya niyang talunin si Desir. Buong kumpiyansa niyang sinabi, at sinabi niya sa kanya na tiyakin ang kanilang tagumpay. Si Azest, na naaalala si Desir bilang siyang nagbigay sa kanya ng unang pagkatalo, ay desididong talunin siya kapag muli silang magkaharap. Nagpasya si Desir na handa na sina Pram at Romantica para sa susunod na hakbang sa kanilang pagsasanay. Inaanyayahan niya sila sa silid-aklatan at naglalagay ng tumpok ng malalaking libro sa harap nila, na nakakatakot sa kanila. Ipinaliwanag niya na mga aklat ito ng kasaysayan. Dahil magaganap ang huling yugto sa isang mundo ng anino na inihanda ng akademya, kailangan nilang maunawaan ang mga makasaysayang kaganapan at insidente na maaaring muling mangyari doon. Naiintindihan ni Pram na makakatulong ang mga libro sa kanila upang makakuha ng kinakailangang kaalaman sa kasaysayan. Nag-aalala si Romantica na hindi nila malalaman kung aling mga kaganapan ang pipiliin, ngunit sinisiguro siya ni Desir na pinili niya ang pinakamalamang na mga posibilidad. Lehim, alam na ni Desir kung anong Shadow World ang kanilang haharapin at siya mismo ang nagbabasa ng partikular na aklat na yon. Habang nag-aaral sila, lumapit sa kanila si Azest, na lumikha ng tensyonadong katahimikan na hindi maintindihan ni Pram. Tinanong ni Romantica kung bakit siya naroon, at sumagot si Azest na matagal na, 2 buwan na nga, ang lumipas. Pinuri siya ni Desir sa pagsali sa Blue Moon, sinabing magandang desisyon ang sumali sa pinakamalakas na grupo sa academy. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Azest, na nagsasabing hindi sila ang pinakamalakas dahil wala si Desir sa kanila. Sinabi niya ang kanyang layunin, ngunit pinutol siya ni Desir, sinasabing alam niyang dumating siya para ipahayag ang digmaan laban sa kanya, na ikinagulat niya. Idinagdag niya na naiintindihan niya na nagpapakita siya ng paggalang sa mga itinuturing niyang karibal. Pinupuri niya ang kanyang talino, inamin na nagkamali siya sa pagtansya sa kanya sa kanilang unang pagkikita, ngunit nangako na tatalunan siya sa paligsahan. Natuwa si Desir, dahil iyon ang kanyang layunin na tingnan siya ni Azest bilang karibal at magsumikap na maging mas malakas. Inaasahan niyang makipaglaban sa tabi niya sa hinaharap upang baguhin ito. Dumating ang araw ng paligsahan, at ginanap ito sa isang malaking arena. Naghahanda ang lahat ng partido na pumasok sa mundo ng anino habang binabasa ng tagapagbalita ang mga patakaran. Pinapayagan sila ng mga patakaran na lumaban gamit ang kanilang mga kapangyarihan, at sinumang malubhang na sugatan ay dideskwalipikado. Sinumang malaki ang naiambag sa tagumpay ng kanilang partido ay gagantimpalaan ng mga puntos, at ang nangungunang siyam na manlalaro ay tatanggap ng titulong single rankers. Binanggit ni Pram na sila ang pinakamababa sa ranggo kumpara sa iba, ngunit sinabi ni Desir na kaya naman kailangan nilang magtagumpay sa paglilinis ng Shadow World o sa pagtalo sa ibang kalahok para umakyat sa tuktok. Bumukas ang pintuan ng mundo ng anino sa pagsisimula ng paligsahan, at pumasok ang koponan. Mukhang nag-aalala sina Pram at Romantica, pero inilagay ni Desir ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat, sinisigurado sa kanila na okay lang at dapat nilang ibigay ang kanilang pinakamahusay. Sumang-ayon sila at pumasok sa gate. Lumapit si Desir sa liwanag at dinala sa mundo ng artificial na anino. Inihayag ng tagapagbalita na ang kanilang mga lokasyon ay natukoy ng random at dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang linisin ang mundo.
Nagpasya si Desir na hanapin sina Pram at Romantica dahil magkahiwalay sila. Isa sa mga kalahok ang naglalakad sa bukas na parang, nagrereklamo tungkol sa pagkasunog ng balat dahil sa araw. Hamangin at nasisiyahan siya sa simoy ng hangin, hindi namamalayan na ito ay isang pag-atake. Nang hindi nakikita, tinamaan siya ng hangin ni Romantica at na-disqualify, na nag-iwan ng 27 kalahok. Nagsimulang lumingon si Pram, nagrereklamo na hindi malapit si Desir. Sinasabi ni Romantica na maswerte sila na napunta sa parehong lugar. Si Pram, na may cute na puppy eyes, ay nagtanong kung okay lang si Desir. Nasisiyahan si Romantica sa kanyang kagwapuhan ngunit pinagkibit-balikat ito at nag-focus sa paghahanap kay Desir. Inilalabas niya ang kanyang hangin sa paligid ng kagubatan, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang 2 kalahok na malayo at isa pa na malapit. Nagpalabas siya ng spell ng hangin patungo sa kalapit na kalahok, ngunit ito ay nabaligtad. Alam niyang si Desir yun, pero naharap sila sa 2 iba pang kalahok. Tinanong ng babaeng Maharlika kung hindi niya alam na ang magic na ginamit niya para sa pagtuklas ay nagbunyag ng kanyang kinaroroonan sa kanila. Tinutukso sila ng kanyang katambal na lalaki, tinatawag silang beta trash. Kumuha ng posisyon sa paghawak ng espada si Pram at buong tapang na sinabi ni Romantica na ituturo nila sa kanila kung sino ang tunay na basura. Sabi ng lalaking Maharlika, ituturo niya sa kanila ang pagkakaiba ng mga uri. Sinabi ni Romantica sa kanya na huwag masyadong magtiwala. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, mabilis na sinarado ni Pram ang agwat sa pagitan nila. Ang Maharlika ay tumugon at hinarangan ang espada ni Pram, nagalit at sinabing kulang sa paggalang si Pram. Tinulak niya pabalik si Pram at nag-regroup si Pram kasama si Romantica dahil hindi nagtagumpay ang kanilang pag-ambush. Inamin niyang hindi pala mahina ang kanilang mga kaaway. Tinanong ng babaeng Maharlika kung okay lang ang kanyang kapareha, pero sinaway siya nito na mag-focus sa laban at huwag mag-alala sa kanya. Nagsimulang maglaban si Pram at ang lalaking Maharlika, nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Ang babaeng Maharlika ay nagpalabas ng salamangkang tubig, naglalayo ng mga bowl ang tubig kay Pram, na lahat ay naiwasan at umiikot sa paligid nito ng napakabilis, halos parang kidlat. Ang lalaking Maharlika ay malakas na bumagsak ang espada sa lupa, na lumilikha ng alikabok sa lugar at nagiging imposible ang pagtingin. Sinabi niya sa kanyang kasama na samantalahin ang pagkaabala at pasabugon sila gamit ang area magic. Gayunpaman, nagbibigay ito ng pagkakataon kay Romantica na matuklasan siya. Pinapalayo ni Romantica ang babae gamit ang kanyang bowl ang hangin, na nag-aalis sa kanya, at pagkatapos ay hinahampas ang alikabok gamit ang kanyang hangin, tinutukso ang lalaking Maharlika dahil sa pagbubunyag ng kanyang lokasyon gamit ang area magic. Naghanda siyang pasabugan siya habang lumitaw si Pram sa likod niya, sinasabing huwag magpalinlang. Tumingon ang Maharlika at inikot ang kanyang espada kay Pram, ngunit tumalon si Pram sa ere upang maiwasan ito. Nang bumalik ang marangal, nakatutok na sa kanya si Romantica ng bowl ang hangin, na nag-alis sa kanya. Sabi niya, nakuha nila ang nararapat sa kanila dahil minamaliit nila ang beta class. Ipinahayag ng tagapagbalita na 25 kalahok na lang ang natitira. Sinigawan ni Romantica si Desir, tinanong kung gaano katagal pa siya magtatago. Nakatayo si Desir, nakangiti, sinasabing kontrolado na nila ang lahat, kaya ayaw niyang makagambala. Masaya si Pram na makita siya. Tinanong niya kung ano ang naisip niya sa kanilang pag-aaway. Sabi niya maganda ang laban nila, at ipinagmamalaki ni Romantica na natural lang yon. Tinanong ni Pram kung paano siya nagawa, at hinaplos ni Desir ang ulo niya, sinasabing maayos din ang ginawa niya, na nagpasaya kay Pram. Hindi nagtagal, nagdilim ang kalangitan dahil sa mga ulap ng ulan, at nag-aalis ng bawat isa ang iba pang mga kalahok hanggang 18 na lang ang natira. Ipinaliwanag ni Desir sa kanyang koponan na para ma-promote sa Alpha Class, kailangan nilang malampasan ang Shadow World o place sa top 9. Nagtatanong si Romantica kung posible bang linisin ang Shadow World. Sabi ni Desir, hindi, dahil magsasama-sama ang ibang partido laban sa kanila kung susubukan nila. Naniniwala siya na mas madaling matapos sa top 9 dahil magkakasalungat ang ibang partido, at kailangan lang nilang mabuhay hanggang sa May 9 pang ma-disqualify. Sa tingin ni Romantica, hindi kasing dali ng sinasabi niya, pero naniniwala si Pram na kaya nila,
na iginuhit ang kanilang mga mukha sa lupa, na nagpatawa kay Romantica at nagbigay sa kanya ng tiwala sa kanila. Biglang umulan, kaya nagmadali silang sumilong sa ilalim ng puno. Nang mapagtanto na hindi pa titigil ang ulan, nagpasya silang hintayin na tumila ito. Naririnig nila ang tunog ng kampana ng orasan sa buong bukid, na naririnig din ng iba pang partido. Ipinaliwanag ni Desir na ang tunog ay mula sa dating clock tower, na naaalala ni Romantico mula sa kanilang pag-aaral. Ipinahayag ng tagapagbalita na ang clock tower ay isang mataas na antas ng mahiwagang aparato na naglalabas ng mga halimaw sa regular na pagitan. Ang orasan ay bumubuo ng kuryente na tumataas sa kalangitan, nagiging sanhi ng pagtama ng kidlat sa lupa at pagbubunyag ng mga mata ng isang halimaw. Inanunsyo ng tagapagbalita ang isang survival quest. Ang tore ng orasan ay naglabas ng mga halimaw, at kailangang mabuhay ang mga kalahok laban sa kanila. Tumatawa ang propesor ng Alpha class habang nanunood sa system room, sinasabing tapos na ang Beta class. Nag-alala si Bridget tungkol sa party ni Desir, na nasa ilalim pa rin ng puno. Biglang nakarinig ng sigaw ang grupo ni Desir, at sinabi ng tagapagbalita na isang tao ang natanggal, na nag-iiwan ng 17 kalahok. Sinabi ni Desir kina Romantica at Pram na manatili sa ilalim ng puno. Lumabas siya mula sa lilim pero nagulat sila sa masamang amoy at kinailangan nilang takpan ang kanilang mga ilong. Nayanig ang lupa, at lumitaw ang isang halimaw na daga, na nakatakot kay Romantica at Pram, na nagmadaling yamakap kay Desir. Malakas na umuungal ang halimaw na daga. Agad na sinabi ni Desir sa kanila na tumakbo, at sinunod nila ito, pinabilis ang kanilang takbo habang hinahabol ng isang kawan ng mga daga. Alam ni Desir na ang halimaw na daga ay tinatawag na killer mouse, isang halimaw na gumagamit ng mga batalyon ng daga bilang mga kamay at ang pangunahing pagkain ay dugo ng tao. Hindi ito sumusuko kapag nakatuon na ang paningin sa isang target. Patuloy silang tumatakbo habang hinahabol. Nagtatanong si Romantica kung paano matatalo ang mga daga. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan nilang talunin ang commander na nagtatago sa gitna ng kawon. Sa tingin ni Romantica, imposible ito, pero iginigiit ni Desir na magagawa ito. Huminto siya sa pagtakbo, kinagat ang daliri niya, at nagdugo ito, na itinapon niya sa hangin. Naamoy ito ng pinuno ng mga daga at tumalon palabas para kumain. Inutusan ni Desir si Romantica na umatake, at tinamaan niya ito ng bolang hangin, na nagpabagsak dito. Tumayo ulit ang daga, na nakakatakot sa kanya. Ipinaliwanag ni Desir na ang daga ay isang halimaw na may mataas na resistensya sa mahika. Habang nagsisimulang tumakbo patungo sa kanila ang mga daga, nagpasya si Desir na dapat silang umatras at muling magtipon, ngunit nilampasan siya ni Pram at tumakbo patungo sa kawan ng mga daga upang hanapin ang commander. Sumisigaw si Pram, pero malalim na siya sa loob ng kawan. Determinado, hinahanap niya ang commander habang umiiwas sa mga umaataking daga. Nararamdaman niya ang commander at inaabot ito. Sa labas, naguhukay si Desir sa bag, sinusubukang maabot si Pram. Inaalok ni Romantica na palayasin ang mga daga, pero sinabi ni Desir na baka matamaan niya si Pram. Desperado, naaalala niya ang walang buhay na katawan ni Pram mula sa nakaraan. Biglang tumalon si Pram mula sa grupo kasama ang pinuno at mabilis na pinatay ang commander gamit ang kanyang espada. Ipinahayag ng tagapagbalita na matagumpay nilang natalo ang halimaw, na nagtatapos sa paghahanap buhay para mabuhay. Tigtas na nakarating ang Pram ngunit gumuho. Nagmamadaling hinabol siya ni Desir, at sinabi ni Romantica kay Pram na huwag pilitin ang sarili, na sinang-ayunan niya, sinasabing pagod na siya. Umiti si Desir at sinabihan siyang magpahinga muna. Kaagad nakatulog si Pram. Binuhat ni Desir si Pram sa ilalim ng puno. Sabi ni Romantica, kahanga-hanga si Pram dahil pumasok siya sa kawan kahit takot siya sa daga. Hiniling ni Desir sa kanya na bantayan si Pram at umalis. Nakatayo sa ulan, sinuntok ni Desir ang sarili, na nag-iwan ng pasa. Pinapuna niya ang sarili dahil hindi niya napigilan ang halimaw nang hindi kinasangkutan si Pram at pinaalalahanan ang sarili kung bakit siya bumalik, para hindi muling mawala ang kanyang mga kaibigan. Bumabalik siya sa Romantica at Pram. Tinanong ni Romantica kung ano ang nangyari sa mukha niya, pero sinabi ni Desir na wala lang iyon. Nagising si Pram, nakabawi ng lakas, at tinanong si Desir tungkol sa mukha nito. Tiniyak ni Desir sa kanya na maayos siya.
Tinanong niya kung makalakad si Pram, na sinagot nito ng oo. Sinabi ni Desir sa kanila na kailangan nilang lumipat sa dating clock tower. Nang nakakuyom ang kamao, ipinangako ni Desir na hindi na muli gagawa ng parehong pagkakamali at kukunin ang perpektong daan upang maabot ang kanyang layunin. Nakakarating ang koponan ng Blue Moon sa dating clock tower. Ipinagmamalaki ni Dante at Percival kung gaano kadaling lupigin ang tore, at pagkatapos ay mananalo sila. Biglang hamangin sa paligid nila, at sinalakay sila ng maraming lumilipad na bolang hangin. Mabilis na nagtago si Zest sa likod ng pader na yelo, hinaranggan ni Percival ang atake gamit ang kanyang espada, at ginamit ni Dante ang kanyang kalasag. Gayunpaman, dalawa pang miyembro ng Blue Moon ang direktang tinamaan at agad na na-eliminate. Napagtanto nila na ito ay isang pag-atake ng kaaway, at alam na ni Zest na ang kaaway ay si Desir. Sa pag-atakeng iyon, 15 kalahok na lang ang natira. Nagsimulang tumakbo si Zest at ang kanyang mga kasamahan sa hagdan ng Tore ng Orasan, ngunit patuloy pa rin si Romantico sa pagpapaputok ng mga bolang hangin. Nakikita ni Zest ang mga pag-atake at itinuturo kay Dante kung saan haarang gamit ang kanyang kalasag, ngunit napakalakas ng pag-atake kaya tumama ito sa hagdan, na nagiging sanhi ng pagbagsak nito. Malapit nang tamaan ng isa sa mga bola si Zest mula sa likod, pero nararamdaman niya ito at hinaharangan gamit ang kanyang pader na yelo. Humihingi ng paumanhin si Romantica kay Desir, sinasabing naharangan ang kanyang mga atake at ngayon ay nanganganib ang kanilang posisyon. Sabi ni Desir, inaasahan na ito dahil kasama nila si Zest. Sinabi niya kay Romantica na puntiryahin ang kabilang grupo na papunta sa clock tower. Nag-aalala si Romantica na magtitipon ang lahat ng partido at magkakaisa laban sa kanila, pero ngumiti si Desir. Sinigawan niya ito para magpaliwanag, at sinabi niyang okay lang dahil ang kanilang pagtitipon ay bahagi ng kanyang plano. Sinabi niya sa kanya na magtiwala sa kanya. Tinanggal ng Romantica ang 2 kalahok na papunta sa tore, na nag-iwan ng 13 kalahok. Nagpatuloy si Desir sa pagbigkas ng kabaligtarang spell sa clock tower. Binuksan ng mga miyembro ng Blue Moon ang pinto ng clock tower at nagulat si Zest nang makitang may ibang grupo na nasa loob na, handang mag-atake sa isa't isa. Si Gabriel, isa sa mga lider ng ibang partido, ay nag-akusa sa Blue Moon na inatake sila, na kinumpirma naman ng ibang miyembro ng partido, sinasabing inambus din sila. Pinapuna sila ni Gabriel sa ganitong mga taktika, sinasabing mababang uri ito para sa nangungunang partido sa akademya. Huwag mo nang subukang ipaliwanag na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Insist ni Gabriel na Blue Moon ang dapat dahil sila lang ang may sapat na kakayahan para gamitin ang mga mataas na antas ng salamangkang ginamit sa mga pag-atake. Alam ni Zest na hindi sila makikinig kung sisihin niya ang isang beta at napagtanto niyang ito ang gusto ni Desir. Tinatanggap ni Gabriel ang kanyang katahimikan bilang kumpirmasyon at naghahanda siyang atakehin siya. Sinabi ni Zest sa kanyang mga kasamahan na huwag makipaglaban habang humakbang siya pasulong upang harapin si Gabriel. Si Gabriel ay sumusugod gamit ang apoy, nilalamon ang lugar kung saan nakatayo si Zest. Maagang nagdiwang ang isa sa mga kasamahan ni Gabriel, ngunit muling lumitaw si Zest sa likod niya, sinipa siya palayo, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang ice spell para bitagin ang isang babaeng miyembro ng koponan ni Gabriel. Sa natitirang isang miyembro na lang, humihingi ng tulong si Gabriel mula sa kabilang partido, na nagmumungkahi na maaari silang lahat maging single rankers kung matatalo nila ang Blue Moon. Sumang-ayon ang kabilang partido, at sabay-sabay silang naglunsad ng atake kay Zest. Lumaban si Zest, sinasagupa ang mga palaso na pinaputok sa kanya at sinasagot ang apoy ni Gabriel ng kanyang mga bolang yelo. Lumalakas ang labanan hanggang sa itaas nila. Nakikinig si Desir at ang kanyang mga kasama sa labanan. Pero biglang huminto ito. Naniniwala si Romantica na nagtagumpay ang kanilang plano, ngunit hindi sumasang-ayon si Desir, na sinasabing walang anunsyo. Samantala, nakarating na sa tuktok ng hagdan si Zest at ang kanyang grupo. Pinuri niya si Desir sa kanyang matalinong plano, ngunit inamin ito na umaasa siyang maglalaban-laban ang mga alpha at mababawasan ang kanilang bilang. Nilinaw ni Zest na hindi niya sila natalo, kundi na-immobilize lamang. Nagmumuni-muni si Desir na magtatagumpay sana ang kanilang plano kung naglaban-laban ang mga alpha. Binabalewala ito ni Zest bilang isang kaawa-awang plano.
Si Donda ay makakaharap si Romantica, si Percival ay makakaharap si Pram, at si Azest ay makakaharap si Desir. Hinahamon siya na patunayan ang kanyang halaga para sa titulong single ranker sa pamamagitan ng pagharap sa kanya. Sinurpresa niya siya sa paggawa ng magic circle sa ilalim niya, na lumilikha ng haliging yelo na naglunsad sa kanila sa sahig sa itaas. Nag-aalala si Azest para sa kaligtasan ni Desir kina Romantica at Pram. Pinayuhan ni Percival si Pram na huwag alisin ang tingin sa kalaban niya habang sumasalakay siya kay Pram, habang hinaranggan ni Donta ang mga pagtatangka ni Romantica na maabot si Pram, iginigit na may sarili silang laban na dapat ipaglaban at sisiguraduhin niyang matatalo nila ang grupo nito. Nilapitan ni Azest si Desir na nakahandusay sa sahig. Hinikayat niya itong bumangon, alam niyang hindi siya tinamaan ng pag-atake. Gumaganti si Desir sa pamamagitan ng paggamit ng spell na pambasag ng bato, at pagbato ng mga bato sa kanya. Naiiwasan ni Azest ang karamihan sa mga ito, ngunit isang bato ang nagiging ahas, handang kumagat sa kanya. Mabilis siyang nagyayelo at binabasag ito. Pinaga niya ni Desir ang kanyang spell na nagbabaliktad sa tore, na nagbabaliktad sa haligi ng yelo ni Azest. Samantala, sa ibaba nila, naglalabanan ng espada sina Percival at Pram, na matapang na lumalaban pabalik. Tumango si Percival sa ulo ni Pram, na naging dahilan upang siya ay mapaurong. Tinanong niya si Pram kung bakit hindi niya ginagamit ang malaking espada kanina. Hindi sumasagot si Pram na ikinainis ni Percival, na winawasiwas ang kanyang espada kay Pram. Gayunpaman, mabilis na pumunta sa likod niya si Pram. Maraming beses na umatake si Percival, pero madaling nakaiwas at nakaganti si Pram, kahit na natagos pa niya ang kapa ni Percival. Nalilito si Percival at napagtanto na mas malakas at mas mabilis na si Pram mula noong huli nilang laban. Sinipa siya ni Pram sa tiyan, na nagpabagsak sa kanya. Hinihiling ni Percival na malaman kung paano naging napakalakas ni Pram sa maikling panahon, ngunit tumangging magpaliwanag si Pram, nilalabas ang dila kay Percival. Nang hihinayang, tumayo si Percival para ipagpatuloy ang laban at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Donta. Si Donta ay nakikipaglaban ng husto kay Romantica, hinaharangan ang lahat ng kanyang mga bowl ang hangin gamit ang kanyang espada. Tinutukso niya si Romantica, tinatawag itong isang level 2 mage lang, at hinuhulaan ang kanyang pagkatalo. Romantica, kulang sa mana, nag-iisip ng paraan kung paano matatalo si Donta. Biglang nabasag ang haligi ng yelo, naglabas ng makapal na usok na nagtakip sa kanilang paningin. Maingat na naghihintay si Donta, sinusubukang maramdaman kung saan aatake si Romantica. Tinamaan siya sa kamay ng isang bala ng hangin, at habang binabara niya ang susunod na atake, napagtanto niyang ginagamit ni Romantica ang hangin para hanapin siya. Si Romantica ay tumatakbo sa paligid niya, umaasang matatapos ang laban habang tumatagal ang usok, ngunit inaktibo ni Donta ang isang kwintas, na nagiging sanhi nito upang kumikinang at mawala ang usok sa kanilang paligid. Nakita ni Romantica na sumusugod sa kanya si Donta at mabilis na inilagan ang paghampas ng espada nito, na tumama sa pader. Gumugulong siya sa lupa para makaiwas sa mga sumunod na atake nito. Mabilis na bumangon, napagtanto niyang ang kwintas ay isang artepakto, at naalaala na ito ang isang bagay na gustong ibigay sa kanya ni Donta noon. Ipinagmamalaki ni Donta na hindi karapat-dapat si Romantica na isuot ang kwintas dahil isa lamang siyang karaniwang tao. Tumutol si Romantica, sinasabing lahat sila ay mag-aaral at tao, anuman ang mga pagtatangka ng akademya na paghiwalayin sila. Ikinagagalit ito ni Donta, na mariing itinanggi na magkakatulad ang mga maharlika at karaniwang tao. Hinahamon siya ni Romantica, tinatanong kung ano talaga ang naghihiwalay sa kanila. Sumabog si Donta, sumisigaw na lahat tungkol sa kanila ay magkaiba, mula sa kapanganakan pa lang, at hinihiling na tigilan na niya ang pagsasalita ng walang katuturan. Naalala ni Donta ang ilang trauma noong bata pa siya, na lalong nagpalakas sa kanyang paniniwala sa kanilang likas na pagkakaiba. Romantica, na nakamasid dito, ay napagtanto na baka hindi matatag si Donta. Pagkatapos ay gumamit si Donta ng singsing sa kanyang daliri upang magpalabas ng bilog ng apoy sa ilalim ni Romantica. Tumalon siya palayo pero napadpad sa isa pang bitag. Sinusubukan niyang gumanti gamit ang kanyang mahika sa hangin, ngunit dinareg siya ni Donta sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog patungo sa kisame.
Nang makitang nasa panganib si Romantica, dali-daling tumulong si Pram. Tiniyak niya sa kanya na naharangan niya ang pag-atake upang hindi magdulot ng malubhang pinsala. Inutusan ni Dante si Percival na tumigil, sinasabing siya ang magtatagumpay laban sa mga karaniwang tao. Inutusan ni Romantica si Pram na harapin si Dante habang nagpapahinga siya para maibalik ang kanyang lakas. Naghanda si Pram para harapin si Dante, na agresibong sumugod sa kanya. Ginagamit ni Dante ang kanyang singsing para magpalabas ng spell na Stone Break, na nagpapatawag ng mga bato para durugon si Pram mula sa magkabilang panig. Tinawag ni Romantica si Pram, natatakot para sa kaligtasan nito. Sa kabila ng pagkakulong, nagawa ni Pram na hiwain ang mga bato at ilunsad ang sarili patungo kay Dante, na hindi nito inaasahan. Iniiwasan ni Dante ang kanyang atake at sinubukang sipin si PR, ngunit iniiwasan niya ito. Sinabi ni Percival kay Dante na inihanda ni Pram ang tiyan ng kanyang biktima, ngunit pinatahimik siya ni Dante, sinasabing siya na lang ang bahala doon. Napagtanto ni Pram na may tunnel vision si Dante at nakatuon lamang sa Romantica, na nagagamit niya upang makalamang. Pero natanto ni Romantica na pinababagal niya si Pram habang sinusubukan itong protektahan siya sa kanyang mahinang kalagayan. Sinabi niya sa kanya na ilayo si Percival, habang siya ang bahala kay Dante, pero nakita ni Pram na nagsisinungaling siya. Pinaalalahanan siya ni Pram na gagawin nilang isang koponan ang mga nag-iisang ranker at pinaalalahanan siya sa sinabi ni Desir tungkol sa pagiging mas malakas nila kapag magkasama at tumangging umalis sa kanyang tabi. Naantig si Romantica sa dedikasyon ni Pram at nagpasalamat sa kanyang karunungan. Dahil sa mga salita ni Pram, nagpasya siyang lumaban kasama niya. Sa patuloy na labanan, patuloy na nakikipagbanggaan si Aziz kay Desir. Inilunsad niya ang isang rolyo ng mga yelo patungo sa kanya, ngunit madali itong winasak ng kanyang kabaligtarang spell. Gamit ang ibang taktika, tumatakbo si Aziz sa hangin sa isang platapormang bilog na mahiwagang patungo sa kanya, ngunit kinalatik ni Desir ang kanyang mga daliri, sinira ang kanyang paglapit. Nabalik niya ang kanyang balanse at nagpalabas ng ice spell mula sa likuran. Ngunit walang kahirap-hirap na sinira ni Desir ang ice spell at ang kanyang magic circle sa isa pang snap ng kanyang mga daliri. Susunod, inilunsad ni Desir ang isang sibat na apoy kay Aziz, na nagawang umiwas ngunit napunta sa isa pang sibat na apoy na lumabas mula sa lupa. Nakakagulat, pinuprotektahan ni Aziz ang sarili niya gamit ang isang ice barrier spell, na hinahangaan ni Desir bago ito gumuho. Pinupuri niya siya dahil hindi siya nasugatan. Sa gitna ng kanilang labanan, tinanong ni Aziz kung bakit mas mahusay siya sa parehong kasanayan sa mahika at labanan ngunit nahihirapan laban kay Desir, habang nakangiti. Sinabi ni Desir sa kanya na matutong mag-enjoy sa laban. Desidido, hinigpitan ni Aziz ang pagkakahawak sa kanyang espada, na pagtanto na kulang siya sa karanasan sa labanan. Sinugod niya si Desir, na nahulaan ang kanyang galaw at pinaputukan siya ng mga fireballs, na lahat ay naiwasan niya. Tumalon si Aziz sa ere, naghahanda sa pag-atake, ngunit kinuha ni Desir ang isang kutsilyo at nagpalabas ng spell ng lakas sa sarili, kinaranggan ang kanyang espada. Nagulat si Aziz nang malaman niyang kaya niyang humawak ng espada. Mas malakas siyang humahampas, na nagpapadala kay Desir sa pader, na namangha sa lakas niya. Habang gumagaling si Desir, muling sumugod si Aziz sa kanya, walang tigil sa pag-indayog. Iniiwasan niya ang ilang atake at hinaharang ang iba gamit ang kanyang talam. Hinihiling ni Aziz na malaman kung bakit hindi niya siya matalo sa kabila ng kanyang lakas. Pareho silang umatras at ngumiti si Desir, tinanong siya kung nag-e-enjoy siya. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, hindi pa siya nakakahanap ng karapat-dapat na kalaban, na maaaring maging kasiya siya para sa kanya ang labanan. Naiintindihan ni Desir ang nararamdaman ni Aziz, dahil alam niyang dati siyang nababagot dahil hindi sapat ang hamon ng kanyang mga kalaban. Tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam na hindi madaling matalo ang kanyang kalaban at kung nag-e-enjoy ba siya sa hamon ng pagbibigay ng buong lakas para manalo. Sinabi ni Aziz na hindi niya naiintindihan ang saya, pero inamin niyang determinado siyang talunin si Desir, habang nakangiti. Masayang tinanggap ni Desir ang kanyang hamon. Inilabas ni Aziz ang kanyang mahikang pangitain, binago ang paligid sa isang nagyayelong kastilyo. Nagtayo siya ng sarili sa isang nagyayelong trono at tinanong si Desir kung handa na ito.
Inihahanda niya ang sarili habang nagsisimulang tumubo ang mga yelong nakabitin sa sahig, na mahusay niyang iniiwasan. Hindi nagtagal, natrap siya nang lumitaw ang mga bilog ng mahika sa hangin at ginamit ito ni Aziz para magpakawala ng sunod-sunod na bala ng yelo sa kanya. Sumagot si Desir sa pamamagitan ng kanyang kabaligtarang spell, pinuprotektahan ang sarili at sinisira ang mga bala ng yelo. Napagtanto niya na malayang magagamit ni Aziz ang kanyang mahika sa loob ng nagyayelong kastilyong ito, isang malaking bentahe na ginamit na niya sa mga labanan noon. Pinapangalat ni Desir ang mga magic circle gamit ang kanyang inverse spell, ngunit mabilis na muling nilikha ni Aziz ang mga ito at nagpatuloy sa kanyang pag-atake. Namangha siya sa kakayahan nitong gumamit ng napakalakas na mga salamangka, ngunit nanatiling kalmado. Sistematikong binubuwag ni Desir ang mga haliging yelo sa paligid niya, tiwalang walang atake ni Aziz ang makakarating sa kanya ngayon. Hindi sigurado si Aziz kung paano magpapatuloy dahil binabaliwala ni Desir ang lahat ng kanyang mga salamangka gamit ang kabaligtarang salamangka nito. Natanto niya na ang kanyang mahika at espada lamang ay hindi sapat upang talunin siya. Determinado, kinuha ni Aziz ang kanyang espada mula sa lupa at sinimulang buwagin ang nagyayelong kastilyo. Inilalabas niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang espada, ginagawa itong isang espada ng mahikang yelo. Umiti si Desir, kinikilala ang kanyang pagbuti. Sa labanan sa ibaba, patuloy na nakikipaglaban si Dante kay Pram, agresibong winawagayway ang kanyang espada. Hinaranggan ni Pram ang mga atake nito at gumanti sa pamamagitan ng sipa sa tiyan ni Dante, na nagpabagsak sa kanya sa pader kung saan nagpapahinga si Percival. Sinuri ni Romantica ang kalagayan ni Pram, at kinumpirma niyang okay lang siya ngunit kinilala niya ang malakas na lakas ni Dante. Insist ng Romantica na dapat nilang talunin si Dante bago sumali si Percival sa laban. Buong kumpiyansa na tumayo si Dante, inunat ang leeg, at ikinagulat sina Pram at Romantica nang anyayahan niya si Percival na sumali sa laban. Masayang tinanggap ni Percival, kinuha ang kanyang espada at sinugod sila. Ibinato niya ang kanyang espada patungo kay Pram, na mabilis itong iniliko sa hangin. Samantala, sumusulpot si Dante sa likod ni Romantica para atakihin siya, at si Percival naman ay direktang sumusugod kay Pram. Nahihirapan si Pram na ipagtanggol ang sarili laban sa dalawang kalaban ng sabay. Naaalala ang mga turo ni Desir, nagtipon ng lakas ng loob si Romantica. Sinabi niya kay Pram na yumuko pagkatapos ay inunat niya ang kanyang mga braso at nagpalabas ng magic circle na nakatutok sa mukha ng kanilang mga kalaban, at sinabing checkmate habang pinapasabog niya ang mga ito. Samantala, buong pagmamalaking ngumingiti si Desir habang nakikita niyang ginagamit ni Aziz ang kanyang mahiwagang espada. Ang kakayahang ito ay karaniwang natututunan lamang ng mga Magic Knight pagkatapos ng maraming taong pagsasanay, ngunit namangha siya na natutunan na ito ni Aziz. Si Aziz ay sumugod kay Desir, na sinubukang lumaban gamit ang spell na pambasag ng bato, ngunit inilabas niya ang kanyang espada, ginawang kristal ng yelo ang mga bato na nagbasag. Nagpalabas siya ng salamangkang apoy, pero muling inikat ni Aziz ang kanyang espada, pinatay ang mga apoy. Buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi na maibabalik ni Desir ang kanyang kapangyarihan ngayon. Si Aziz ay sumugod kay Desir gamit ang kanyang espada, at naghanda siyang harangan ito gamit ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, mahusay niyang hinati ang kutsilyo nito at itinapat ang kanyang espada sa leeg nito, nakangiti sa pag-asam sa kanyang tagumpay. Sa sandaling malapit na siyang magdeklara ng kanyang panalo, napansin ni Aziz na naghahadges ng baligtad na salamangka si Desir na may ngiti sa mukha, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukan niyang baligtarin. Pagtingin sa itaas, napagtanto ni Aziz na ang baligtad na salamangka ni Desir ay nakatutok sa tore ng orasan. Binabalot nito ang tore hanggang sa tuktok, binabaligtad ang mga tungkulin nito. Ipinahayag ng tagapagbalita na tapos na ang paghahanap dahil na-deactivate na ang dating clock tower, na nagmamarka sa pagtatapos ng huling yugto ng rangkang tournament. Nakahinga ng maluwag si Desir. Pabalik sa arena, inihayag ang pagkumpleto ng paghahanap, at si Desir ay ipinagdiwang bilang ang nagtagumpay sa tore, na nagdulot ng sigawan mula sa karamihan. Sa silid ng sistema, galit na galit ang Alpha Class Professor dahil nanalo si Desir, habang masayang pumapalakpak si Brigitte. Tumangging tanggapin ng propesor ang resulta, naniniwalang may ginawang ilegal si Brigitte.
Sumasang-ayon ang isa pang propesor, na nagtatanong kung paanong matatalo ng isang karaniwang tao ang isang Magic Knight at malilinas ang Shadow World. Pagkatapos ng pulong, nakipagkita si Brigitte kay Desir at sa kanyang mga kaibigan, binati sila sa kanilang tagumpay. Sabik silang nagtanong kung ano ang huling desisyon. Pero una, sinurpresa sila ni Brigitte sa pamamagitan ng pagtawag ng malaking cake para ipagdiwang. Tuwang-tuwa sina Romantica at Pram nang makita ang cake, kung saan binanggit ni Romantica na bihira lang ang ganitong treat mula sa isang espesyal na panaderia. Tinutukso sila ni Brigitte na hindi sila pumasa, pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyo, ngunit pagkatapos ay inihayag na nagbibiro lang siya, pumasa naman talaga sila. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Inanunsyo ni Brigitte na opisyal na silang na-promote sa Alpha Class at binigyan ng titulong Single Rankers. Nagsigawan sa tuwa sina Romantica at Pram, na hinimok ni Brigitte na kumain hanggang mabusog habang nagdiriwang. Nagpasalamat si Desir sa kanya, pero iginiit ni Brigitte na siya ang gumawa ng lahat ng mahihirap na gawain, lalo na ang pagdaig sa matigas na ulo na propesor ng Alpha Class. Lahat sila ay nakangiti habang tinatamasa ang cake, at si Brigitte ay mapagmataas na tumitingin kay Desir, na naaalala kung paano siya ngumiti noong bata pa siya, at natutuwa na makita kung gaano na siya kalaki. Namangha sina Romantica at Pram nang pumasok sila sa lugar ng Alpha Class, at humanga sa karangyaan nito. Nagsusuot sila ng makintab na bagong uniforme, at si Desir, na laging nakangiti, ay nagpapaalam sa kanila na mayroon silang ensayo sa umaga. Nagpasya si Aziz na sumali sa kanilang club, at si Desir ang nag-atas na sanayin siya. Pinagpares niya ito kay Pram, na gumagalaw sa paligid niya na parang kidlat, umaatake mula sa lahat ng anggulo. Hindi natutuwa si Romantica sa pagsali ni Aziz sa kanilang grupo, pero iginigiit ni Desir na turuan niya si Aziz kung paano perpektong ilagay ang bola sa loob ng bilog. Lahat ay mabilis na bumabalik sa normal na gawain. Nilapitan ni Desir at ng kanyang mga kaibigan si Professor Prelude, humihingi ng pabor habang naghahanda siyang umalis sa kanyang klase. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila, at pribado silang nag-usap sa isang silid. Ipinaliwanag ni Desir na kailangan ng suporta ng kanilang grupo, ngunit binanggit ni Professor Prelude na lumipas na ang deadline para sa suporta ng Academy at Magical Tower. Sinabi ni Desir sa kanya na may isa pang paraan para makatulong siya. Sinamahan ni Professor Prelude si Desir sa punong tanggapan ng Magical Tower, tinupad ang kahilingan nito na makipaglaro ng chess sa master ng tower. Umiti siya, tinawag siyang kakaiba, pero parehong kakaiba para sa kanya na tinanggap ng Panginoon ng Tore, si Zod, ang kahilingan ni Desir. Binuksan niya ang pinto para sa kanya at binati siya ng swerte, pinapaalalahanan siyang magpakabait. Sa loob, labis na nagulat si Desir nang makita niya na ang Panginoon ng Magical Tower ay si Zod. Nakilala niya bilang pinakamalakas na salamangkero doon at ang kanyang pinakamalapit na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ni Zod kung bakit tila masayahin si Desir, at kinakabahang sumagot si Desir na kinakabahan lang siya. Sinenyasan ni Zod si Desir na umupo at nagsimulang maghanda para sa laro ng chess. Binanggit niya na may meeting siya malapit na, kaya mayroon silang eksaktong 27 minuto para sa laro. Tinanong niya kung may partikular na patakaran na gusto si Desir, at hiniling ni Desir na maglaro gamit ang paraang Urbot. Namangha si Zod, dahil hindi naman alam ng karamihan ang pamamaraang ito, pero tinanggap niya. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, lumalaki ang pisara ng chess at nagbabago ang ilan sa mga pyesa. Ipinaliwanag ni Desir na tinuruan siya ng isang mabuting kaibigan ng laro, na nagbalik tanaw sa mga panahong magkasama silang naglalaro ng chess. Nagsimula silang maglaro, at pinuri ni Zod ang galing ni Desir, ngunit napansin niyang marami pa siyang kailangang matutunan habang nakukuha niya ang isa sa mga pyesa ni Desir. Nagmumungkahi si Desir ng isang pastahan, ang talo ay magbibigay ng kahilingan sa nanalo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zod na bilang estudyante, hindi siya mapagbibigyan ni Desir ng kahilingan. Hindi natinag, napansin ni Desir ang isang mahiwagang kristal sa mesa ni Zod at humiling na makita ito. Sumasang-ayon si Zod, at nang hawakan ni Desir ang kristal, nagsimula itong kumikinang, na ikinagulat ni Zod. Ibinabalik ito ni Desir at sinasabing ang reaksyon ng kristal ang magiging taya niya. Nagtataka, tinanong ni Zod kung ano ang hiling ni Desir kapag nanalo siya.
Nakangiting sumagot si Desir nang may kumpiyansa na isisiwalat niya ang kanyang hiling kapag nanalo siya, na sinang-ayunan ni Zod, at nagpatuloy sila sa kanilang laro. Bumalik si Desir sa Romantica at Pram, binabati sila sa pagkumpleto ng kanilang misyon at pagbawi sa isang mahalagang artipakto. Hindi ipinagmamalaki ni Romantica ang misyon, inamin niyang mahirap talunin ang mga kaaway. Hinihiling niya kay Desir na sanayin sila upang maging mas malakas. Nagtataka si Pram kung bakit napakatindi ng pagtuturo ni Desir sa kanila. Inihayag ni Desir ang isang nakakatakot na katotohanan. Sa loob ng 13 araw, lilito ang isang mundo ng anino, na iba sa mga simulasyon na kanilang hinarap sa akademya. Ang kabiguan ay nangangahulugang pagwawakas ng mundo at kamatayan nila, na ikinagulat ni na Romantica at Pram. Tiniyak ni Desir sa kanila na hindi niya hahayaang may mamatay. Naniniwala si Romantica kay Desir dahil palaging natutupad ang lahat ng kanyang hinulaan. Sa tingin niya pa rin, siya ay isang misteryosong tao na malakas higit pa sa kanyang kasalukuyang katayuan. Tinanong niya kung sino talaga siya. Nais ni Desir na sabihin sa kanila ngunit pinigilan siya ni Romantica, na nagpapaalala sa kanya ng pangako nito na aalamin ang kanyang lihim ng mag-isa. Insistent si Desir na sabihin sa kanya, pero tinatakpan niya ang kanyang mga tainga para hindi niya marinig. Sinabi ni Pram na nagtitiwala rin siya kay Desir, na nagdulot ng ngiti sa mukha ni Desir. Binibigyang diin ni Desir ang pangangailangan para sa kanilang lahat, kasama na siya mismo, na maging mas malakas para sa mga darating na labanan, na sinasang-ayunan nila. Sinimulan ni Desir ang kanilang pagsasanay. Ipinakita niya kay Romantica kung paano pisilin ang isang bote sa maliit na bola gamit ang mahika. Nakatanggap si Pram ng pagsasanay sa paghawak ng espada, na naglalayong alisin ang isang bruise mula sa balikat ng kanyang mentor. Sumali si Aziz sa pagsasanay, natututong gumawa ng matigas na bagay mula sa papel. Nagtagumpay si Romantica sa pagkompres ng bote matapos ang maraming pagsubok, habang nagawa naman ni Aziz na gumawa ng matibay na basong papel at pitchel. Sa kalaunan ay nagtagumpay si Pram sa pag-alis ng bruise matapos ang maraming pagtatangka. Tinutulungan din ni Desir si Romantica na pataasin ang kanyang antas ng mahika. Sa gitna nito, lumalayo si Aziz sa kanyang mga kasamahan sa Blue Moon. 13 araw pagkatapos, binigyan ng babala ang akademya tungkol sa nalalapit na paglitaw ng Shadow World, at hiniling sa lahat ng mag-aaral na magtipon sa auditorium. Si Desir at ang kanyang mga kasama, na nakasuot ng uniforme ng labanan, ay papalapit sa teleportation zone. Sumali si Aziz sa kanila, at kinilala ni Romantica ang desisyon ni Desir na payagan si Aziz na sumali sa kanilang koponan. Si Desir ay tiwala na sa pagtitipon ng kanyang mga kasama, masisiguro niyang makakaligtas ang lahat sa pagsubok na ito. Tinanong niya kung handa na sila, at nakatanggap ng mga pagpapatibay mula sa kanyang mga kasama. Na-teleport sila sa Shadow World kung saan determinado si Desir na iligtas ang mundo sa pagkakataong ito.